Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3461 Pinagsisisihan kong nakilala kita. Miss, alis na tayo. Kasabay nito, tumambad ang mga mata ni AU. Nakita kong walang eyeballs ang mga mata na iyon, kundi madilim na apoy. Nakarinig ng dagandong ng isang hayop, ang itim na apoy sa kanyang mga mata ay naging dalawang nakakatakot na itim na haligi ng apoy, na tumama sa dibdib ni Tai Kang. Biglang nalaman ni Tai Kang na ang presyon ng itim na apoy na ito ay higit sa doble kaysa dati. Baka yung cloth strip na yun, anong seal yun? Pagkatapos magngagot si Tai Kang ng kanyang mga ngipin at harangin ang pag-atake gamit ang kanyang sibat, muli siyang tumangala at nakita na si AU ay wala na sa anyo ng tao. Isang mabangis at matipunong halimaw na may madilim na apoy sa buong katawan ang umaatungal na sa kanya. Ang mga mata, butas ng ilong, bibig, at maging ang bawat butas ng halimaw ay patuloy na nagbubuga ng mapangwasak na itim na apoy. Ang pamimilit na ito ay tiyak na nasa antas ng isang hari ng demonyo. Tuso. Sumimangot si Tai Kang. Tila hindi ganap na makontrol ng tusong hayop na ito ang kapangyarihan nito, kaya't may nagtakip ng mata para magising ang katwiran. At sa sandaling maalis ang tela, ito ay magiging isang halimaw na lilipulin ang sangkatauhan. Zizi, bilasan mo at tulungan mo si AU. Tumawag si Jian Yuzo sa isa pang espiritong hayop sa kagubatan ng kawayan. Miss Yuzo, responsibilidad ko lang na tulungan kang mamarkahan bilang isang makasalanan, hindi para sa pagtulong sa iyong lumaban. Bukod dito, ang Diyos ng Langit ang layunin ng emperador, at ang cultivation base ay tiyak na bihira sa 8 paaralan. Kung gusto mong iligtas ang tusong itim na apoy na iyon. Natatakot ako na kailangan kong mag-imbita ng isa pang makinang. Nakatakas na si Zizi ng walang anino, at ayaw niyang masangkot sa biglaang krisis na ito. Kinagat ni Jian Yuzo ang kanyang mga pilak ng ngipin sa galit. Kahit na hindi pa niya talaga nakita si Tai Kang, hindi niya naramdaman na napakalakas ni Tai Kang sa pamamagitan ng kanyang soul vision. Ang tanging paliwanag ay pagkatapos ng kabiguan ng purgatoryong lawan ng apoy noong nakaraang pagkakataon, si Tai Kang ay bumuti muli. Para sa isang emperor-level powerhouse, ang talento ay talagang nangunguna. Kung gusto nilang makalusot, hindi problema ang oras, depende kung may pagkakataon na magkaroon ng epiphany. Bilang karagdagan, si Tai Kang ay hindi mahina, ngunit si Ye Fan ay masyadong malakas, kaya medyo napahiya siya. Sa sandaling ito, dumating si Tai Kang na may nagtatampo na boses, at ito ay mas matapang. Nang makita na si AU ay nagbago sa kanyang orihinal na anyo at nakipaglaban kay Tai Kang, ngunit siya ay dahadaw pa rin, si Jian Yuzo ay nagalit. Sinulyapan niya ang butil na naglalaman ng Wind Capture Heavenly Primordial Spirit, ngunit gumawa ng desisyon. Sa susunod na sandali, narating na niya ang tuktok ng bundok na nababalutan ng nyebe. Mahigpit na sarado ang pinto ng Vermilion, na may nakasulat na, Hongmeng. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Gusto kong pumasok. Ilang beses pa lang siyang sumigaw bago pilit na inalog ng puwersa. Bumukas ang pinto, at lumabas ang isang apoy na unicorn, isang water unicorn, at 2 malabundok na mythical beast. How dare you dare to break into Hongmeng? Medyo mayabang na sabi ni Blue Crystal Water Unicorn. 2 Diyos, ako si Jian Yuzo mula sa unang grupo ng Anman. Ang Anman ay nakasagupa ng isang malakas na pagsalakay ng kaaway, at may kailangan akong iulat. Anman. Kailan naglakas loob ang mga kontrabida ng Anman na maging casual? Hindi mo alam ang rules. Nang papagalitan na sana si Shui Qilin, biglang may naisip si Wo Qilin. Teka, Jian Yuzo ang pangalan mo. Eksakto. Nanay mo ba si Xiao Wang? Wo Qilin hula. Kinagat ni Jian Yuzo ang kanyang mga ngipin, hinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamay, tumango, at sinabing, oo. Oo naman. Parang pamilyar sa akin ito. Anak pala ito ni Lord Xiao Wang at ng Demon Emperor, Miss Jian. Sabi mo kanina, natural na iimbitahan ka namin. Agad nang umiti si Wo Qilin ng papuri. Siya ang anak ni Jane Zizai. Biglang may napagtanto si Shui Qilin. Anong klaseng tao ang Group A? Hindi mo alam, Jane ang apelyido, at may dugo sila ng pamilya Phoenix, kaya paano sila magiging peke? Fire Unicorn Sound Transmission. Ngumiti din si Shui Qilin at magiliw na yumuko, kung gayon ikaw ang prinsesa ng angkan ng demonyo, prinsesa pakiusap. Oo, Prinsesa Yuzo, hinahanap mo ba ang iyong ina? Maari ka naming gabayan, ngumisi si Jian Yuzo nang makita niya ang pagbabago ng mukha ng 2 unicorn na ito. Ito ang pinakamataas na palasyo na pinapangarap ni Hongmeng, hindi mabilang na mga practitioner. Kinamumuhian niya ang mga ito, ngunit wala siyang oras upang bigyang pansin ang mga ito. Hindi na kailangan, mahahanap ko siya. Pagkatapos makapasok sa Hongmeng, si Jian Yuzo ay naglabas ng isang makulay na balahibo ng Phoenix at nag-apoy. Ang malawak na Hongmeng Universe, isang tiyak na mundo. Napapaligiran ng mga berdeng bundok at berdeng tubig, ang isang inukit na sinag at pininturahan na gusali ay parang pavilion sa isang fairyland. Gare, stay a little longer, isang lalaki at isang babae ang nakahiga sa malambot na kama.
Guwapo at malakas ang lalaki, may espadang kilay at star eyes, puno ng panlalaking alindog. Ang babae ay kaakit-akit at kaakit-akit. Kung ikukumpara sa kanyang karaniwang kaaya-aya at marangal na ugali, mukha siyang ibang tao, ito ay si Xiao Wang. Bakit, ilang araw lang kayo nagkasama, na in love ka na sa akin? Bahagyang ngumiti si Xiao Wang, kumandat na parang seda. Biglang hinawakan ng lalaki ang baywang ni Xiao Wang. Ger, maging babae ka. Papakasalan kita. Humajijek si Xiao Wang at sinabing, nababaliw ka na ba? Alam kong isa lang akong sirang bulaklak at willow, at may mga anak, at maliban sa iyo, wala pang 100 katao sa Hongmeng ang malapit sa akin, alam ko. Alam ko. Alam ko ang lahat tungkol dito. Pero wala akong pakialam. Hindi tayo ordinaryong tao, bakit natin dapat pakialam ang mga sikat na kaganapang ito? Gusto ko lang magawa ito gabi-gabi. Ang pagkakaroon mo. Kahit na gusto kong ibahagi ito sa ibang mga lalaki, kinikilala ko ito. Ang lalaki ay tumingin kay Xiao Wang na galit na galit. Marahang hinaplos ni Xiao Wang ang buhok ng lalaki, fool. I don't deserve you to do this for me. Hindi napigilan ng lalaki na halikan siya. Nang sumiklab ang kulog at apoy, kung ano ang isasagawa, biglang itinulak ni Xiao Wang ang lalaki palayo. Mabilis na nagbago ang kanyang mukha, una sa hindi makapaniwala, pagkatapos ay bahagyang nagulat, at pagkatapos ay kinabahan. Nagmamadali niyang sinindihan ang apoy ng kanyang phoenix, nagsuot ng marangal at konserbatibong mahabang damit, at saka hinayla ang kanyang buhok pataas para tingnan ng isang babae. Gear, bakit ka? Shut up. Tinitigan ng masama ni Xiao Wang ang lalaki. Bilasan mo at magbihis. Hindi. Bilasan mo. Ayokong makita ka. Naguguluhan man ang lalaki ay sumunod naman ito at mabilis na umiwas. Hindi nagtagal, lumitaw ang figure ni Jian Yuzo sa pasukan ng pavilion. Anak. Anak ko. Nagmamadaling lumapit si Xiao Wang para yakapin si Jian Yuzo na may luha sa kanyang mga mata. Huwag mo akong hawakan. Umatras si Jian Yuzo, na parang nakatingin sa kalaban ng malamig na mga mata. Yuer, ano bang nangyayari sa'yo? Pumunta ka sa nanay mo, hindi mo ba namimiss ang nanay mo? Sa tingin mo posible ba ito? Araw-araw kang iniisip ni inay. Nabulunan si Xiao Wang. Aling magandang bahay ito. Sinulyapan ni Jian Yuzo ang magulong bakas sa bahay, maaari mo pang dukutin ang aking mga mata, baka mas magaling pa akong manloko. Xiao Wang, talagang hinahangaan kita, isang babaeng nanganak ng isang bata, kayang makipaglaro sa napakaraming lalaki ng may palakpakan, nakakamangha talaga. Ang kaawa-awang ama ko, kung alam ni Jiekwon na si Wang, alam mong namumutla siya. Hindi niya ito maitago, kaya kinailangan niyang iuko ang kanyang ulo at aminin ang kanyang pagkakamali, I'm sorry. Yuer, miss na ni nanay ang iyong ama, tama na. Hindi mo karapat-dapat na banggitin ang aking ama. Pinigilan ni Jian Yuzo ang kanyang mga luha at inilabas ang Yuanshan beads. Nakuha ni Feng ang langit na kalahati na lang ng kanyang buhay ang natitira. Si Ayu ay nakikipaglaban sa isang emperador na Mama Meryl. Kung si Ayu ay namatay sa Yuzu Forest, pupunta ako sa Jiekwon para samahan ako. Daddy. Biglang natarante si Xiao Wang, na may marangal na ekspresyon, wala siyang pakialam na magtanong pa, naging apoy siya ng phoenix at nawala kaagad sa attic. Kabanata 3462. Sa Yuzu Forest, ang tusong itim na apoy na si Ayu ay napuno ng mga butas. Kahit na ang kapangyarihan ng demonyo nito ay maihahambing sa Demon King, si Taikang din ang pinakamagaling sa mga master ng parehong level. Ang layunin ng sibat ng Overlord ay halos tamaan ng sibat, at ang walang katapusang pamamaraan ng sibat ay parang mercury na bumubuhos sa lupa, na nagpapangal at sumisigaw ng itim na apoy. Bagamat nasunog na ang sandata ni Taikang, ngunit habang lumalaban siya, mas matapang siya, at hindi niya binibigyan ng pagkakataon si He Wajiao na mabaliw. Hayop lang talaga. Mapanghamak na sinabi ni Taikang, ang isang tao na hindi makontrol ang kanyang sariling kapangyarihan ay hindi karapat-dapat na maging kalaban ng haring ito. Pagkatapos sabihin iyon, winasak ni Taikang ang langit sa isang galaw, kinuha si He Wajiao sa kalangitan, at marahas na pinunit ang layunin ng sibat, gustong gutiin ito ng direkta. Sa sandaling ito, isang apoy ng phoenix ang kumislap mula sa manipis na hangin, na nagparamdam kay Taikang na biglang tumaas ang presyon. WHO. Pinahihit ni Taikang ang kanyang baril at mag-swipe na sana sa apoy, nang iniunat na ni Feng Yan ang isang payat na braso na parang puting jade. Ang payat na kamay na nakakabit kay Feng Yan ay parang isang sanay na brilyante na palso, humahawak sa conganier. Daan-daang mahahabang latigo ng apoy ng phoenix ang dumaan, na kumukuha ng dugo sa buong katawan ni Taikang. Lumabas si Xiao Wang mula sa apoy ng phoenix, pinitik ang kanyang braso, at sabay itinapon si Taikang Lianshen sa pool. Ang nagliliyab na mataas na temperatura ay sumangga sa pool, at ang kagubatan ay mas makapal na may hamog. Sinulyapan ni Xiao Wang si Ayu na malubhang nasugatan, at ang isang malakas na puwersang espiritual ay naging isang ibong phoenix at direktang nagturok sa kaluluwa ng demonyo ni Ayu. Umindayog si Ayu at himete na.
Iniunat ni Xiao Wang ang kanyang kamay upang tawagin siya, at ang apoy mula sa katawan ni He Huajiao ay hinigop ng baliw, at ang kanyang hininga ay unti-unting hamina. Matapos tingnan ito sa halos lahat, binulag muli ni Xiao Wang ang itim na tela sa tusong mga mata ni Haihuo. Mabilis na bumalik sa anyo ng tao si Ayu at nakahiga sa mainit na lupa. Ito ay binigay sa iyo ng iyong foster father, bakit mo inalis muli, masuweng anak? Umiling si Xiao Wang at bumantong hininga. Sa likuran, tumayo si Tai Kang, at pinanood si Xiao Wang na tapusin ang lahat ng may malungkot na ekspresyon. Lumingon si Xiao Wang at nagtatakang nagtanong, bakit hindi ka kumilos? Ang haring ito ay hinahamak ang mga palihim na pag-atake mula sa likod, hindi banggitin na ikaw ay isang klase ng babae, sabi ni Tai Kang. Nai Veilio, hehe. Ang mga mata ng Phoenix ni Xiao Wang, nang makita ang mar-angle na kalamnan sa katawan ni Tai Kang, ay bahagyang napalunok, at sinabing, napakalalaki mo. Ipinikit ni Tai Kang ang kanyang mga mata, nakaramdam ng kakaiba, ngunit hindi niya masabi kung ano ang mali. Alam mo bang walang pangalan ang adoptive father ko? Walang pangalan. Pinaikit ni Xiao Wang ang kanyang mga mata, dahil wala siyang pangalan, paano ko malalaman? Pero bakit hindi mo muna ako tanungin kung sino ako? Hindi na kailangan, dahil hindi mo ako kilala adoptive father, iyon ang kalaban. Pumayag si Tai Kang sa deal kay Ye Fan at pumunta sa Hongmeng ng mag-isa, para lang hilingin kay Ye Wuya na unawain kung bakit nangyari ang lahat. Kapag ang kanyang panloob na pagkahumaling ay nasira na siya makakarating pa. Para naman sa mga tao sa Hongmeng, sa pananaw ni Tai Kang, lahat sila ay mga taong maaaring patayin. Puting kulog ay kumikislap. Ang parang sibat na kulog ay kumikislap na may nakasisilaw na kinang at damapo kay Xiao Wang anuman ang distansya. Ngunit nakatayo doon si Xiao Wang, hindi kumikibo at hindi nasaktan. Hindi pinapansin ang distansya. Tumanggo si Xiao Wang, kaya ito ang iyong Imperial Spear intent. Natigilan saglit si Tai Kang, dapat nataman siya, pero bakit hindi siya kumaway? Pero sa ngayon, wala na siyang choice. Siya ay sumulong ng isang hakbang, at ang walang katapusang layunin ng sibat ay nagngangalit na parang bagyo. Nakatayo pa rin doon si Xiao Wang, nakatingin sa kanya ng nakangiti. Nang tamaan ng matalim na ulo ng baril ni Conganier si Xiao Wang, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Gaano man ang pag-atake ng ulo ng baril, ang butas ng Mingmeng ay tumagos kay Xiao Wang, at ang layunin ng baril ay nagdulot ng malakas na pagsabog, ngunit hindi ito nakapagdulot ng pinsala kay Xiao Wang. Paano ito posible? Si Tai Kang ay kumbinsido na siya ang tumama sa kanyang tunay na katawan, hindi isang multo. Ang pakiramdam ng baril na dumampi sa laman, ang pakiramdam ng matinding pagbangga kay Feng Yan, ay hindi maaaring magkamali. Ngunit si Xiao Wang ay tila, immortal. Spear intent, cultivation base, strength, kahit sa Hongmeng, ito ay itinuturing na pinuno. Tianjin Gunner, handa ka bang maging disipulo ko? Masayang iniaya ni Xiao Wang sa oras na ito, na para bang siya ay patuloy na tinutusok. Ang tao, hindi siya. Wishful thinking. Nena si Tai Kang, ito ay malinaw na isang anyo ng paghamak. Gayunpaman, hindi talaga maintindihan ni Tai Kang kung bakit hindi maaaring magdulot ng anumang malaking pinsala ang kanyang pag-atake. Si Rao ay dahil naranasan niya ang hindi mabilang na mga labanan, at sa pagkakataong ito, siya ay ganap na natulala. Ang pakiramdam na ito ay parang ang pinakamalakas na kamao ay tumama sa bulak, at ito ay lubhang walang kapangyarihan. Hinahabol ang kaluluwa. Sinubukan at tinutukan ni Tai Kang ang kaluluwa ng Phoenix ni Xiao Wang. Hindi pa rin umiwas si Xiao Wang. Matapos mabutas si Feng Yan, si Feng Soul ay tinusok din ng layunin ng sibat. Pero, mabuti pa siya. Malubhang nasugatan mo si Feng Jishan, at magiging mahirap na gumaling tulad ng dati. Hindi ka pakakawalan ng ama ni Feng Jishan. So ano? Kung ikaw ay aking alagad, kahit papaano ay maiiwasan kitang mamatay, masyado akong sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Oo naman. Dahil ayaw mo, kung gayon. Ako na ang gumawa nito. Napakaganda ng ngiti ni Xiao Wang, at ang kanyang katawan ay biglang naging apoy na pulang dugo. Vermilion Bird God Fire. Bathe Fire Vermilion Bird Realm. Biglang nabigla ang puso ni Tai Kang, kahit na ang isang talentadong babaeng Phoenix, na kayang itaas ang bloodline sa antas ng isang Vermilion Bird, ay kasing bihira ng isang asul na dragon. Kahit na ang Suzaku na naliligo ng apoy ay hindi kasing husay ng Qinglong, hindi ito direktang maabot ang antas ng eroplano, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay ang Suzaku Shenwu. Kapag naabot mo na ang antas ng eroplano, kasama ang bloodline ng Suzaku, ito ay maihahambing sa isang asul na dragon. Ang figure ni Xiao Wang ay ganap na naging isang banal na apoy, at isang vermilion na ilaw at anino ng ibon ang direktang umani sa Tai Kang. Sa isang iglap, nasunog ang katawan ni Tai Kang ng Suzaku Hokage na ito. Bagamat nalabanan ng kanyang Overlord Spear intent ang halos lahat ng pinsala, tila luto pa rin ang kanyang mga laman loob. Ubu, napapaso ang lalamunan ni Tai Kang, hindi siya makagawa ng ingay, at may nasusunog na amoy sa pagitan ng kanyang ilong at bibig. Namamanhid ang kanyang buong katawan, at ang kanyang utak ay nablangko sa maikling panahon.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Tai Kang na napakalakas ng Phoenix Clan. Dapat kang tumakbo, tumakas, baka may pagkakataon ka pa. Napabuntong hininga si Xiao Wang habang nakatingin kay Tai Kang, na nakatayo sa parehong lugar, pula at pula sa usok. Inihagis niya ang dalawang putok ng Suzaku, sinamantala ang kahinaan ni Tai Kang, ikinulong niya ang banal na kaluluwa ni Tai Kang. Ayo, okay ka lang. Lumingon si Xiao Wang at nakitang tumayo na si Ayo. Salamat madam sa pagligtas sa akin, Miss Shi, ayos lang si Yar. Nakahinga ng maluwag si Ayu at nagpakita ng bahagyang ngiti. Dati ang tawag mo sa akin ay adoptive mother, bakit ka ipinanganak ngayon? Napayuko si Ayu, hindi alam kung ano ang sasabihin. Okay lang. Ayaw sa akin ni Yuer, naiintindihan ko, pwede mong samahan si Yuer, salamat, tumawa si Xiao Wang. Gusto ng adoptive father ko na protektahan ko ang binibini, tama ang lahat, at ang buhay ni Ayu ay pag-aari ng dalaga, sabi ni Ayu. Batok, hiniling ni Zizay na bantayan mo si Yuzo, pero hindi kanya hinayaang ipagsapalaran ang buhay mo. Lumapit si Xiao Wang, gustong hawakan ang mukha ni Ayu. Tingnan mo, ang maliit na lalaki noon ay lumaki na ngayon. Nagulat si Ayu, at likas na umatras. Madam, igalang mo ang iyong sarili. Kabanata 3463 Demon Emperor. Nanlamig ang mukha ni Xiao Wang, at may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ikaw at si Yuer, pareho ba silang minamaliit sa akin? You dare not. Don't dare, but not. Mapait na ngumiti si Xiao Wang. Natarante si Ayu, at agad na napaluhod sa lupa. Tinatrato ng matuwid na ama si Ayu na parang bundok, at ang asawa ay asawa ng matuwid na ama, at si Ayu ay hindi nang ahas na masaktan siya. Kinawean ni Xiao Wang ang kanyang kamay, hindi kita sinisisi, mahal na bata, bumangon ka na. Madam, maglakas loob na magtanong kung kailan babalik ang dalaga. Mangyayari ba ito? Anak ko si Yuzo, kahit si Feng Jishao ay kailangang ibenta ang mukha ko, hindi pa banggitin. Siya lang ang kadugo ng Demon Emperor, sinumang maglakas loob na hawakan siya ay magdaranas ng galit ng lahat ng Hongmeng Demon Race. Salamat madam. Salamat, kahit hindi mo na ako gusto, nanay pa rin ako ni Yar. Napabuntong hininga si Xiao Wang at hindi na nagsalita. Matapos itali si Tai Kang gamit ang Phoenix Flame Rope, kinuha niya si Tai Kang at umalis sa Yuzu Forest. Pagkaalis ni Xiao Wang, maingat na lumabas si XCG at ilang Dark Sect Cultivator palabas ng Yuzu Forest. Ito ang lakas ng unang babaeng cultivator ng Hongmeng. Ako, tulad ng mga emperador na armadong lalaki na hindi alam kung paano sila haharapin, ay parang mga 3 taong gulang na bata. Kung hindi, ang demonyong emperador ng taong iyon ay maaaring isuko ang angkan ng demonyo para sa kanya. Nang ibabaw ba ito? Anak ba talaga si Miss Jane ng demonyong emperador na si Jane Zizai? Palagi kong iniisip na ito ay isang chismis. Pwede bang peke ito? Ang Jade Bamboo Forest na ito ay itinanim mismo ng demonyong emperador para sa kanyang mahalagang anak na babae. Dito, paano magkakaroon ng ganong jade na kawayan na makatiis sa apoy ng Vermilion Bird at sibat ng emperador? Itinuro ng isang monghe ang kagubatan ng kawayan sa pinangyarihan, maliban sa ilang maliliit na jade bamboos na nasunog, karamihan sa mga jade bamboos ay buo. Hindi katakataka na ang mga demonyong angkan mula sa earthly branches ay nakilala si Miss Jian, at sila ay masunurin at walang kaunting init ng ulo. Hindi yun totoo. Kung ang demonyong emperador ay hindi naging matuwid at nagpunta sa juyuan ng buong kabayanihan, paano magkakaroon ng lugar ang angkan ng demonyo sa Hongmeng ngayon? Bulong ng ilang magsasaka ng madilim na pinto. Shut up! Miss, kapag nasa crisis ka, bakit hindi? Dito mo ba pinag-uusapan? Mabangi si Ayu, sa Yuzu Forest, walang sino man ang pinapayagang magsalita tungkol sa aking foster father. Sa pakikipag-usap pabalik, ang marumi ay umalis. Panahon na para sa isang stick ng insenso. Iminulat ni Yefan ang kanyang mga mata. Ngayon lang siya naiinip sa paghihintay kaya sumandal siya sa kanyang espada at pumikit sa pwesto, nag-iisip ng kung ano-ano. Nakatayo lamang sa harap ng mga mata ng lahat, hindi gumagalaw, ngunit walang nang ahas na gumawa ng anumang bagay na hindi pabor sa kanya. Iilan na lang ba sa inyo ang natitira? Sinulyapan ito ni Yefan. Karamihan sa mga cultivator ng Dark Sect ay pinili na pumasok sa pangunahing bersyon ng Longxi. Gayunpaman, may ilang mga pagbubukod. Isang demonyong baboy na may mataba ang ulo at malaki ang tenga, natatakpan ng gintong damit, malaking tiyan, at alahas. Hoy, Lord Sword God! Ang maliit na demonyo ay ang gintong ingat ng Wu Group, at gusto kong makipag-ayos sa iyo. Anong transaksyon? Gusto ko lang itanong, magkano ang pera na maaari kong gastusin para maiwasan ang pagsubok sa pagpasok sa Dragon Pond? Tanong ni Jin Yuanbao. Napakunot noo si Yefan, sa tingin mo ba ang bagay na ito ay maaaring ipagpalit sa pera? Lahat ay masusukat sa pera, kung hindi, nangangahulugan lang na hindi sapat ang pera. Ngumisi si Jin Yuanbao, ipinakita ang isang gininto ang ngipin, nagtakdaka ng presyo. Si Jin Yuanbao ang pinakamayamang tao sa Hongmeng, kahit ikumpara sa Jinwu Clan, hindi ito masyadong marami.
Sabi ni Wu Xiang, ang pinuno ng afternoon team sa tabi niya. Bahagyang tumawa si Ye Fan, alam kong mayaman ang Jinwu clan, ngunit paano mo mapapatunayan na kaya mong bumili ng sapat na pera? Kinaikit ni Jin Yuanbao ang kanyang mga mata, at kumaibot ang mga tainga ng baboy habang siya ay tumawa, Sword Lord God, isa akong negosyante, at tiyak na magpapakita ako. Pera lang ang hilig ko, at ayokong maging kaaway mo, kaya. Basta handa kang mag-alok, masisiyahan ako. Ngunit, nagnenegosyo kami, at binibigyang pansin din namin ang kredibilidad. Kung hindi mo ginagarantiyahan ang aking kaligtasan, paano ako magdadala ng pera? Ang ulo ng baboy na ito ay isang magnanakaw ng manok. Natatakot ako na kapag inilabas ko ang pera, ako ay direktang papatayin. Nakangiting sabi ni Xiao Ziner. Hindi ba ang grupong panghapon ang parehong grupo na nanakit sa 10,000 babaeng duwende noon? Hindi papayag si Ye Fan, di ba? Sabi ni Shilanyo. Hindi naman iyon, paano kung ang pamilya ay talagang nagbigay ng labis? Sabi ni Wu Yeshu. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay nagsabi, gusto mong mangako ako. Eksakto. Nakangiting sabi ni Jin Yuanbao. Ngumiti si Ye Fan. Mas masayang tumawa si Jin Yuanbao, naramdaman ang laro. Ngunit biglang naging malamig ang mukha ni Ye Fan. Deserve mo rin. Nakita kong biglang natabunan ng ulap ang langit. Isang napakalaking sword intent, puno ng malakas na dark power, ang bumuo ng isang mabangis na sword god phantom. Ang pag-awit ng Diyos ng kamatayan. Ang layunin ng espada na isinama sa madilim na kapangyarihan ng dragon ay mas madilim at mas malalim kaysa sa orihinal. Sina Jin Yuanbao at Wu Xiang ay nababalot dito, at ang dalawang halimaw ay biglang sumakit ang ulo at umungal ng napakalakas. Ang lahat ng uri ng masalimuot na negatibong emosyon ay sumabog, at ang mga masasakit na alaala ay dumaan sa kanila, na naging dahilan upang sila ay mahulog sa kabaliwan. Ang pinuno ng pangkat ng High, Skeleton Bone, ay natagpuan na ang sitwasyon ay hindi maganda sa oras na ito, at nagplanong direktang makawala. Ang ganitong uri ng espiritual na pag-atake mula sa madilim na bahagi ay walang pinsala sa balangkas nito. Matagal na itong natuklasan ni Ye Fan, at ngayon ay itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro. Bai Hong. Isang black and gold sword intent, na nakabalot sa isang layer ng nagliliyab na puting liwanag, ang eksaktong light attribute na dragon crossbow na nabuo pagkatapos maabot ni Kang Yan ang puting init. Ang mga buto ng kalansay ay nabutas sa isang iglap, at ang mga buto ay nalaglag at nabasag sa kalangitan. Ngunit gayunpaman, ang mga buto nito ay nagsimulang tumakas sa lahat ng direksyon. Oh! Hindi inaasahan ni Ye Fan na mabubuhay ang taong ito ng ganito. Walang sabi-sabi, direkta niyang pinatawag ang ulan ng mga espada na bumagsak mula sa langit. Kinuha ni Dao Dao ang lumilipad na espada ni Kang Yan at pinalo ang lahat ng buto ng kalansay sa bone powder. Matapos malutas ang kalansay, ginamit ni Ye Fan ang mata ng kanyang dragon para harapin sina Wu Xiang at Jin Yuanbao na mga baliw na. Si Wu Xiang ay baliw sa sandaling ito, at patuloy na inililipat ang kanyang mukha, isa-isa, ang hindi pamilyar na mukha ng mga lalaki at babae, matanda at bata, ay patuloy na binabago nito. Si Jin Yuanbao ay bumubula ang bibig at patuloy na nagsasalita tungkol sa pera at ginto. Ngayon tinatanong kita, saan nakatago ang iyong pera, ipadala sa akin ang voice transmission. Si Jin Yuanbao ay mukhang dementado, kahit na nakikita niya na si A Little instinctively resisted, ngunit masunurin pa rin na ipinasa ang sekreto kay Ye Fan. Natapos ni Ye Fan ang alaala ng demonyo ng baboy, at direktang itinapon sina Wu Xiang at Jin Yuanbao sa harap ni Biluodes at iba pang mga duwende. Ang mga babaeng dinala ay naibenta na, at mahirap hanapin silang lahat. Ang dalawang lalaking ito ang may pukana ng huling pag-atake sa Fairy Forest, at ipaubaya ko sila sa iyo. Matalim na tiningnan ni Vilordes ang lalaki, na may halong damdamin sa kanyang puso, ngunit kalmado ang ekspresyon nito. Salamat sa Sword God. Tumango si Ye Fan at tumingin kay Bai Wumang at sa kanyang partido. Kung sino man sa inyo ang gustong pumasok sa Dragon Pond, huwag mag-atubiling, ngunit hindi ko magagarantiya na magiging maayos ka. Ang apat na grupo ng mga cultivator ng Dark Sect ay sunod-sunod na lumaban. Sa kanilang opinyon, ang mga taong pumapasok sa Dragon Pond ay karaniwang namamatay. Hehe, Sword God? Hindi ko ine-expect na sa pagbabalik mo, magdadala ka ng ganoong kalaking surpresa. Si Asmodeus ay humakbang pasulong sa oras na ito at ngumiti, kasama mo rito, tila hindi dapat ikabahala si Hongmeng. Marami tayong puhunan para sa isang digmaan. World War I. Malungkot na sinabi ni Ye Fan, ang digmaan ay ang pinakamasamang resulta ng pagpilit na maging walang magawa. Mayroon ba kayong mga hari? Naisip mo na ba ang sarili mong tao? Digmaan ba ang gusto nila? Magkaiba ang ekspresyon ng mga demonyo at nagkatinginan sila. Brother Sword God, naiintindihan namin ang iyong iniisip, ngunit ang kasalukuyang ugali ni Hongmeng ay imposibleng hindi lumaban. Sabi ni Jeroshi, si Hongmeng ay hindi isang grupo ng mga baliw na aso. Dahil si Bai Wumang ay maaaring magdala ng mga tao mula sa madilim na pinto upang maghanap ng kanlungan, bakit ang ibang mga tao mula sa Hongmeng ay hindi magawa?
Hanggat patunayan natin iyon at makipagkumpetensya kay Hongmeng sa lakas, natural na isa sa alang-alang ni Hongmeng ang pagiging posible ng digmaan. Napatunayan ko na sa pamamagitan ng mga praktikal na aksyon na ang mga kalaban ay maaari ding maging kaibigan, bakit lahat na lang ang iniisip ninyo tungkol sa pakikipaglaban? Itinuro ni Yefan ang mga Titans tulad ni Kronos, alam nyo lahat yan, tapos ang sirang batong Tapyos ay ginawa ng mga Titans, ang layunin ay mag-udyok ng digmaan, ngunit ikaw ay nagpapanggap na bulag. Sword God, ang hulang batong tableta ay binago ng kapangyarihan ng simula, sabi ni Kronos. Ang kapangyarihan ng simula. Tumawa si Yefan, sumulyap sa kanya at sinabing, ang iyong nalalabing espada. Naku, Soul Titan, Iapetos, bakit wala? Kabanata 3464 hindi ako kontento. Kailangan ba nating iulat ang kinaroroonan ng ating mga Titan sa Sword God? O, ang Sword God ay nagplano na isama ang lahat ng lahi at lahat ng Diyos at demonyo sa teritoryo ng imperyo ng tao. Babaeng Titan Ruya sabi ni Sed na may tinak sa gitna. Malamig na sinabi ni Yefan, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko kung nasaan ito. Nakita ko si Yefan na biglang nawala sa lupain ng kaguluhan. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw muli. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay may dala rin si Yefan. Iyan ang Propecia na tabletang bato. Ang bulalas ng mga demonyo. Matapos balutin ni Yefan ang buong steel gamit ang kanyang sword intent, dinala niya ito mula sa Heavenly Demon Well papunta sa Land of Chaos. Sword God, ano ang gusto mo? Kumunot ang noo ni Kronos. Ngumisi si Yefan, at matapos ang isang pahid ng sarili niyang dugo ay lumipad, ang sword intent at ang kapangyarihan ng dragon ay nagsanib sa isang malaking itim pulang kabaong. Dragon Slaying Technique, Dragon Coffin Blood Prison. Matapos makulong ang stone tablet, may bakas ng dugo na umaagos mula rito. Nagsimulang umikot at manginig ang tapyas ng bato. Ang mga Diyos at demonyong naruroon ay nagulat at hindi alam kung ano ang nangyayari. Paano nabuhay ang stone tablet? Nang may kakaibang pakiramdam ang ilang demonyo, sa wakas ay hindi nakayanan ng tablet na bato, ang pagpapahirap sa layunin ng espada at kapangyarihan ng dragon, at naging madilim na anino. Dong dong dong. Ang kulungan ng dugo ng kabaong ng dragon ay patuloy na tinamaan, at kung minsan ay tila nadudurog, na nagre-resulta sa pagluwag. Sword God, ano iyon? Seryoso at napapanahong tanong ni Aton. Soul Titan, Iapetos, sa halip ay sumagot si Emperor Ziggy, itong kasuklam-suklam na taong ito, na minsang gumamit ng pseudonym na Remnant Sword, ay nakagambala sa audio-visual sa Kyushu at nakapinsala sa maraming tao. Malaki ang pagbabago ng kutis ng isang grupo ng mga Titan, at kung hindi ko ito iligtas ngayon, baka nasa panganib si Iapetos. Ngunit kung susubukan nilang iligtas sila, nangangahulugan ito ng pag-amin na nagbibiroan sila tungkol sa mga paniniwala ng mga demonyo. Hiyang-hiya din ang pamilya ng demonyo. Bagamat alam ng karamihan sa kanila na marahil ay may mali sa steel na ito, hindi nila inaasahan na ito ay isang Titan. Sword God. Gusto ko lang mag-inject ng pananampalataya sa mga demonyong bansa, anong problema ko? Umungol si Iapetos habang nagpupumigla sa kulungan ng dugo ng kabaong ng dragon. Ngunit hayaan itong ipakita ang lahat ng mga base ng paglilinang nito, imposibleng makalaya mula dito. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya, hindi mo ako naging kalaban. Siyempre, maaari mong ipakita sa mga Diyos at demonyong naruroon kung ang iyong lakas ay makakapigil sa Shenlong clan. Ang 4 na beses na pagkakawatak-watek ni Yefan at ang pangalawang layunin ng espada ay nasira, ngunit bago niya sinundan si Longqi, nagkaroon na siya ng ibang pagkakaiba. Matapos maranasan ang karanasan ni Longqi, bilang karagdagan sa katawan at dugo, unti-unti niyang nakuha ang mga katangian ng pamilyang Shenlong, at ang kanyang cultivation base ay nagsimula ring sumailalim sa mga pagbabago sa husay. Sa parehong paglilinang, ang demonyong dragon ay hindi maihahambing sa banal na dragon. Ganoon din sa mga tao. Si Yefan, bilang isang angkan, ay unti-unting naging dragon, at ang parehong cultivation ay natural na magiging mas dekalidad. Higit pa rito, si Yefan mismo ay nakaipon ng malaking halaga ng cultivation sa pamamagitan ng Yuanji Dan, ngunit hindi niya ito maisasama at mailabas ng perpekto. Ngayon ang pisikal na kalidad at ang kalidad ng Yuanshen ay lumitaw, tulad ng isang mahusay na kabayo na may isang mahusay na saddle, ito ay mas malakas. Ano ang nangyari sa kapangyarihan ng simula? Tanong ni Gerd. Akala ko noon, ang mga ninuno ng mga Titan ay nagmula lamang sa madilim na mundo. Ngayon ay tila ang madilim na mundong kinaroroonan nila ay mayroon pa ring kapangyarihan ng simula. Gayunpaman, ito ay hindi karaniwan, sa simula man o sa simula, ang madilim na bagay ay nasa lahat ng dako. Kung ang libingan ng mga Diyos ay talagang isang channel upang makipag-usap sa simula, kung gayon ang Titan ay may ilang kapangyarihan sa simula, na mas natural. Ang bawat tao ay may napakakaunting pangunawa sa madilim na bagay. Ang pagkuha ng napaka-elementarya na antas ng madilim na bagay na ito upang linlangan ito sa hula ng mga Diyos, ito ay talagang ganoon. Sinulyapan ni Yefan ang mga Diyos at demonyong naruroon, ngayon, sa tingin mo ba ay kakampi si Titan? At least, hindi kaaway. Si Hongmeng.
Ngumisi si Belfinger. Matigas na sinabi ni Kronos, Sword God, ang sangkatauhan ni Hongmeng, ay hindi tugma sa mga Diyos at demonyo. Ang digmaan ay hindi maiiwasan. Gusto mo ba talagang maghasik ng alitan dito? Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa nang marinig niya ito. Walang katotohanan. Tumawa si Ye Fan at umiling, kamangmangan. Ang Human Alliance, Bai Wumeng at iba pang mga tao mula sa madilim na pinto, ang mga Diyos at mga demonyo, lahat ay tumingin kay Ye Fan at tumawa, na may iba't ibang ekspresyon. Sword God, anong tinatawa-tawa mo? Singkit na mga mata ang tanong ni Gretne. Tumawa si Ye Fan hanggang sa tumulo ang luha. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at sinabing, natatawa ako sa sarili ko. Bakit mo pa binibigyan ng pagkakataon? Binibigyan mo kami ng pagkakataon. Ano? Tanungin mo si Hongmeng. At pagkatapos ay pagtawanan, isang pagkakataon na katayin. Belfinger quip. Malamig na tumingin si Ye Fan, hindi natamad na magsalita ng walang kaparirikan. Itinaas si Taichu gamit ang isang kamay, isang espada ang hamampas kay Belfinger. Walang kapantay na Shira. Ang ika-18 pagkawatak-watek. Isang black gold crescent-shaped blade, sa sandaling iguguhit, ay ganap na dudurog sa espasyo. Sa isang shockwave na sum-ira sa mga patay, ang Shira sword ay lumipat sa Belfinger sa isang iglap. Boom! Hindi mapigilan ng Demon King level cultivation base ng Belfinger ang napakataas na pagsabog ng 18th level outer disintegration. Ang talam na 4 hanggang 5 metro ang taas ay bumubula ng isang itim na gintong shockwave na sumugod palabas ng magulong lupain, 10-10 milyong milya ang layo. Ang buong lupain ng kaguluhan ay pinutol. Nang walang babala, ang ika-4 na Demon King Belfinger, kasama ang ilang mga demonyong general sa likod niya, ay hindi nakaligtas. Natahimik ang buong lugar. Bagamat hindi ginamit ni Belfinger ang kapangyarihan ng pananampalataya, medyo nahuli siya, ngunit siya ang Demon King kung tutuusin. Bukod dito, ang kapangyarihang ito, kahit naganap na lumaban si Belfinger, natatakot ako na ito ay magiging walang kabuluhan. Isang espada lang talaga ang kailangan ng Sword God para patayin ang demonyong hari. Sword God, alam mo ba ang iyong ginagawa? Pinatay mo ang ika-4 na Demon King. Tanong ni Titan Oceanus. Paano kung patayin mo siya? Ang luma ay hindi pupunta, at ang bago ay hindi darating, mahinang sabi ni Ye Fan. Paano ang ika-4 na kaharian? Ang mga demonyong iyon ay nawalan ng kanilang mga hari at sila ay muling humarap kay Hongmeng. Paano sila makakalaban? Para sa kapakanan ng lahat ng lahi, wawasakin mo ang pundasyon ng isang kaharian bago magsimula ang digmaan. Tinuligsa. Hinampas ni Ye Fan ang kanyang espada sa langit, nagpakawala ng isang Mar-Angel at mayabang na Dragon Soul Phantom, na ikinagulat ng mga manunood. Huwag kang magkamali. Kung may tao, may hari. Ang pundasyon ng ika-4 na kaharian ay hindi Belfinger, ngunit ang hindi mabilang na mga demonyo doon. Walang demonyong hari. At ako ang magiging emperador nila. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng mga demonyong hari sa eksena ay nakabantay na parabang sila ay nakaharap sa isang mabigat na kaaway. Ang Protoss ay medyo tahimik. Sa katunayan, kapayapaan man o digmaan, matatanggap ito ng Protoss. Para naman kay Bai Wumeng at iba pa, sila ay nanunood ng may interes. Napaka-wild ng eskrimador na ito, gusto ko. Sabi ng malaking lalaki na may hawak na kutsilyo ng butcher, pinunasan ang kanyang ilong. Tumahimik ka, mag-ingat na hindi mahak. Sabi. Ang gasgasing matandang babae. Sa eksena, isang grupo ng mga demonyo ang nagbulungan at nakipag-usap sa isa't isa. Obviously, marami na sa kanila ang nagpapanik na. Bakit, ngayon alam mo na natatakot ka? Sinulyapan ni Ye Fan ang Demon King na naruroon. Nanatiling nakangiti si Jeros at sinabing, Kuya Sword God, isang malaking biro ito, di ba magkapanalig tayo? Sa totoo lang, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi ako kontento sa iyong pagganap. Tumingin muli si Ye Fan kay Su Qingzhou, naalala ang sinabi sa kanya ni Su Qingzhou kahapon. Kabanata 3465 lumabas ka. Kailangan kong sabihin, tama na naman ang babaeng ito. Kagabi lang, sinabi ni Su Qingzhou na karamihan sa mga Diyos at demonyo ay ayaw gawing jade at sutla ang mga labanan. Tinanong ni Ye Fan kung bakit. Sinabi ni Su Qingzhou, ang diskarte ni Hongmeng tungo sa pangunguna at barbarian ng mga tribo ay malalim na nakaugat, at imposibleng madaling sumang-ayon na umatras. Higit pa rito, upang masakop ang ilang na ito, nagbayad si Hongmeng ng maraming kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kahit na, ang kanilang layunin ay malamang na maging libingan ng mga Diyos, ang bukal ng buhay. Kung ang digmaang ito ay maaaring mapagkasundo, kung gayon ang tanging ang paliwanag ay gumawa ka ng malaking kontribusyon sa iyong asawa. Pagkatapos ng lahat, imposibleng gawin ito ng mag-isa. Sa ganitong paraan, malalaman ng mga tao sa mundo na ang Diyos ng espada ang nagpoprotekta sa iba't ibang lahi, hindi ang Diyos na hari o ang hari ng demonyo. Kahit na sa maikling panahon, ito ay walang iba kundi ang pagkawala ng mukha ng mga Diyos at mga demonyo. Gayunpaman, sa katagalan, ito ay upang pagyanig ang pundasyon ng mga Diyos at mga demonyo. Sa pagkawala ng pananampalataya, ang hari ay hindi naiiral.
Natapos si Ye Fan sa pakikinig pagkatapos, kailangan kong aminin na ang babae ay nagkaroon ng maraming kahulugan. Sa kanyang pag-unawa kay Hongmeng, ang Dark Gate ay sapat na upang sirain ang universo na ito, maliban kung siya at ang banal na hayop ay makialam. At ngayon, ang lahat ng mga hayop ay naantig sa kanyang katapatan at tumayo kasama niya. Sa ganitong sitwasyon, ang iba't ibang lahi ng mga Diyos at demonyo ay talagang kailangan lamang na magtulungan at walang gaanong malaking impluensya. Kaya, tinanong ni Ye Fan si Su Qingzhou, paano kung hindi magkasundo ang mga Diyos at demonyo? Bahagyang ngumiti si Su Qingzhou, asawa, talagang alam na alam mo na may isang paraan lamang. Ang babae ay nagbigay ng 4 na salita. Sir alin ang hari? Maging emperador. Sa kanya. Isip, Su Qing kagabi ang mga salita ng niebe ay dumaan sa isang iglap. Sa kinakailangang sandali, kahit na ang mga Diyos at demonyong ito ay patayin, walang paraan upang pumili. Kung ihahambing sa daan-daang milyong buhay na nilalang, ang ilang mga demonyong hari ay walang halaga. Huminga ng malalim si Ye Fan at malakas na sinabi, dahil mas gugustuhin mong isakripisyo ang hindi mabilang na buhay, ngunit panatilihin mo rin ang iyong trono. Sa iyong paningin, ang mga tao ay ginagamit lamang bilang bargaining chips, ari-arian, at kahit na basura. Sa gayong kabutihan, hindi ka nakarapat-dapat na maging hari ng lahat ng lahi. Ngumiti si Ailaris at sinabing, Sword God, huwag masyadong seryoso, kung malulutas natin ito ng mapayapa at maiwasan ang mga casualty, natural na handa tayo, ang susi ay hindi, kung hindi mo kaya, dapat kang magbitiw. Ang Diyos Aton ay tumayo sa oras na ito, at nagsabi ng may pagkamangha, ako, si Aton, bilang kasalukuyang Diyos Emperador ng lahing Diyos, handa akong kunin ang lahi ng Diyos pataas at pababa at paikop sa Diyos ng espada. Kamahalan. Ito ay ganap na imposible. Tumayo si Michael at iba pang arkanghel na busy. Bakit hindi? Upang malutas ang nakatagong panganib, ang emperador ng baril na si Tai Kang ay nakipagsapalaran ng mag-isa at isinakripisyo ang sarili para sa hustisya. Bilang emperador ng mga Diyos, dapat ko bang iwanan ang daan-daang milyong tao para sa aking posisyon? Sinabi ni Aton na may matinding pananalita, hanggat ang Diyos ng espada kung kaya niyang protektahan ang mga tao ng mga Diyos, handa si Aton na maging isang munting prinsipe lamang sa kataas-taasang kalangitan, at igalang ka bilang emperador. Isang grupo ng mga Diyos ang lumuha, ito ang mabuting Diyos na nagmamahal sa kanyang mga tao. Ang Protoss ay bumababa na ngayon, at kailangan talaga nilang hawakan ang hita ng Sword God, at wala na talaga silang mas magandang pagpipilian. Sinabi ni Ye Fangson na magaling na aktor si Aton at dapat irekomende sa sikat na aktres sa maulap na gabi. Siyempre, posible rin na nakatanggap si Aton ng mga tagubilin mula sa mga boss sa likod ng iba pang Protoss. Elf Queen, pumayag ka rin. Tanong ni Gretne. Nailigtas na ng Sword God ang Fairy Forest dati, at mabait siya sa atin. Ang ating mga duwende ay hindi kailanman nagustuhan ang digmaan. Walang pagkakaiba ang pagiging basalyo ng mga Diyos at ang pagiging basalyo ng imperyo ng tao. Hanggat kaya nating protektahan ang ating mga tao, natural na sasang-ayon ako. Bahagyang niyuko ni Vilordes ang kanyang ulo, at bagaman medyo ayaw ng mga duwende, wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumango. Pagkatapos ng lahat, ang malaking agwat sa lakas ay ginawa silang walang pagpipilian. Haha! Dahil ang God Emperor at ang Elf Queen ay pumayag na magpasakop, ako, ang Sixth Kingdom, ay handang sumunod sa Sword God. Sa sandaling matapos magsalita si Gretne, inisya ni Ailaris ang gilid. Ikaw matandang babaeng uod, ikaw Zerg ay isang grupo ng mga may kapansanan sa pag-iisip, kung sino ang nakikinig ay hindi nakikinig, hindi ba ang iyong ina na uod ang may huling say? Upang maipagpatuloy ang Zerg, maaari ka talagang yumuko at mag-inat. Saglit na nag-isip si Gerd. Sabi, dahil sinabi iyon ng inang uod, masisiguro namin na hindi kami gagawa ng inisyatiba upang pukawin ang digmaan. Ang mga tao sa lawa ng apoy sa purgatorio ay may sapat na, mas gusto nila ang kapayapaan kaysa sa iba, sabi ni Sally. Nagkatinginan sina Jeros at Ailaris, at biglang parang wala na silang choice. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Asmodeus, at pagkatapos ay pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Amitabha, Sword God, kung may iligtas mo ang mga tao ng Seventh Kingdom mula sa kaguluhang ito, dapat akong magbitiw sa trono. Pagkasabi nito, lumiko ito sa isang sulok. Dahil ako ang ikapitong Diablo, ako ang may pananagutan sa mga tao. Gusto kong malaman, bakit ka naglakas loob na sabihin na maaari kang humingi ng kapayapaan kay Hongmeng? Gaano man kalakas ang iyong personal na lakas, kailangan ba talagang matakot si Hongmeng? Ikaw lang. Itinuro ni Asmode ang kanyang daliri kay Bai Wumeng at sa iba pa, lahat sila ay mga master sa Hongmeng, basta't umamin sila sa mismong lugar, ang Sword God ay mabigla si Hongmeng at walang makakapigil sa kanila, kung gayon. Hindi na ako magsasabi ng iba pa. Ibigay ang Seventh Kingdom on the spot. Agad na tumahimik ang grupo ng Anman, na may iba't ibang ekspresyon. Bagamat naramdaman din nila na napakalakas ni Ye Fan, medyo ipagyayabang na sabihin na makakalaban niya si Hongmeng. Ito, Sword God, bagamat balak naming umasa sa iyo, hindi kami makapagsalita ng walang kaparirikan. Hey, wala dapat kalaban,
Pero kung anong meron kay Hongmeng, hindi lang mga monghe. Ilang Dark Gate Masters ang nagsabi na may malalim na kahulugan. Bumantong hininga si Asmodeus, talagang tama. Sword God, sa katunayan, mayroon kang ganong ideya, hindi talaga sigurado. Paumanhin, kahit na gusto mo akong patayin dito ngayon, hindi ko maibibigay si Tartarus sa iba. Bagaman ang ating mga demonyo ay nasa panganib ngayon, hindi natin maaaring talikuran ang ating mga paniniwala. Ang mga konserbatibo sa isang grupo ng mga demonyo ay tumanggaw lahat bilang suporta sa pahayag ni Asmodeus. Malinaw, sa mga buto ng maraming demonyo, ayaw pa rin nilang pamunuan ng mga tao. Nang makita ito, muling nagsalita si Titan. Mukhang may matino pa ring Demon King. Sinabi ni Kronos, sinabi ni Asmodeus kung ano ang gusto naming sabihin. Sword God, parang hindi mo gustong iligtas ang mga tao sa iba't ibang bansa, gusto mo lang samantalahin ang apoy at alisin ang tunay na kapangyarihan ng mga bansa, di ba? Hindi ka makikipagtalo kay Hongmeng, ngunit narito ka para pahiniin ang kapangyarihan ng mga hari at guluhin ang puso ng militar ng lahat ng partido. Hindi kaya. Tinutulungan mo si Hongmeng. Sa pagpihit ng baril, maraming Diyos at demonyo ang nahulaan na may kaunting katotohanan. Ang Sword God ay hindi nagsabi ng anumang partikular na plano, at wala siyang buong pagtitiwala. Paano niya naaagaw ang kapangyarihan? Paulit-ulit kong sinasabi na ako ang mga tao, ngunit wala akong anumang ebidensya, kaya naisip ko na maging isang emperador muna. Isang magandang paraan, nginisyon ni Rhea. Alam ni Yefan na ang mga taong ito ay hindi madaling makikipagkompromiso. Lumabas tayong lahat. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Yefan, isang dagandong na dagandong ng dragon ang bumaba mula sa siyam na langit. Kabanata 3466 ang yugto ng hari. Kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ng mga Diyos at demonyo sa madla. Maging ang angka ng Titan ay parang isang mabigat na kaaway, at nagpapakita pa ng hindi kapani-pani walang kulay. Long Wei. Dragon Might ng Shenlong Family. Ang malawak na mabituing kalangitan ay tila sapilitang inukit ng kung anong puwersa, at ang parang puyo ng tubig na kapangyarihan ng kalawakan ay naging isang gamulong torrent. Ang isang malaking golden dragon claw ay maihahambing sa braso ng Titan, at sa sandaling ito ay nakausli mula rito, sinisira nito ang hindi kilalang bilang ng mga bituin. Kaagad pagkatapos, isang pares ng mga gininto ang mata, tulad ng likidong ginto at lava na gumugulong, na parang tinatanaw ng mga Diyos ang mga karaniwang tao, ay lumiwanag mula sa malalim na kawalan. Ungol, umalingaw-ngaw ang Long Yin sa buong universo, gumuho ang langit. Hindi man lang namalaya ng hari ng mga dragon, si Gerd, na ang huling dalawang dragon legs nito ay nakayuko ng hindi malay. Si Fafnir at iba pang mga dragon, tulad ng mga primitive instincts, ay nagpakawalan ng mahinang dagandong. Gayunpaman, ang mababang tunog ng mga dagandong ng mga demonyong dragon na ito ay walang kumpiyansa, mas katulad sila ng isang bluff, ang huling bakas ng kaawa-awang pagtutol. Sa lupain ng kaguluhan, halos lahat ng lahi maliban sa mga Titans ay mayroon ng likas na takot na napukaw ng buhay. Ang lahat ay nagkakaisang sumang-ayon, at nagsimulang patakbuhin ang base ng paglilinang, hawak ang sandata sa kanilang mga kamay. Para bang isang ordinaryong tao ang nakatagpo ng isang halimaw sa kagubatan, mahiyain niyang sinubukang protektahan ang sarili. At ang mga miyembro ng Shenlong clan, sa sandaling ito, ay nararamdaman na kumukulo ang kanilang dugo. Itong hininga. Ang pamimilit na ito ay isang mataas na antas na dragon. Talagang hindi ito demonyong dragon. Tuwang-tuwang sabi ni Feng Yu. Hindi kaya niya pinagkadalubhasaan ang Dragon Pond, kundi pati ang totoong dragon. Manhid ang anit ng ilang master sa Anman. Kung ito ay totoo, kung gayon ang pagkukumpara kay Bai Wumong sa Sword God, ay masyadong hanggal. Dragon. Hindi demonyong dragon. Ang marangal na hari ng mga Diyos at hayop ay handang magpasakop sa mga tao, at ang taong ito ay sapat na upang magbigay ng Diyos. Boom! Sumabog ang kulog, at isang shockwave ng kulog at kidlat ang sumabog, na nakakabingi. Isang higanteng gininto ang dragon na maihahambing sa mga Titan gaya ng Kronos, ngunit 12-dosenang beses na mas mahaba kaysa sa mga Titans, naging isang kumukulog na dragon, at mabilis na nahulog na may kasamang kulog. Nang makarating ito sa tuktok ng ulo ni Yefan, ipinakita ng gintong dragon ang orihinal nitong hugis. Ito ay walang katapusang umuunat, tulad ng napakalaking katawan ng Great Wall of Starry Sky, na nakahiga sa likod ni Yefan. Isang dragon na halimaw na maihahambing sa isang Titan, na nagpapakita ng puting gintong mga ngipin ng dragon, na panunuya sa lahat ng mga powerhouse na naruroon. Tama ang nabasa ko. Ito ang patron saint ng pamilya ko. Hinusot ni Shilanyo ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Bakit lumaki si Xiao Jin? Lahat ng babae ay natigilan. Ang makapangyarihan at nangingibabaw na gintong dragon na ito sa kanilang harapan ay ang matako na ahas pa rin sa kanilang alaala. Ang mga piraso ng kaliskis ng dragon sa kanyang katawan ay tila libu-libong talampakan ang kapal at 10,000 talampakan ang lapad. Sa liwanag ng apoy ng dragon at banal na kulog, mayroong isang mahalagang metal na kinang tulad ng mga hiyas, na nakasisilaw.
Ang isang makajos na kilos na nagpapanabag sa mga tao at hindi ng ahas na lapastanganan, ay nagpapanginig sa lahat. Sa sandaling ito, iisa lang ang nasa isip ng karamihan, isang tunay na dragon, ganyan dapat. Sword God. Kung sa tingin mo ay mayroon kang 5 kuko na gintong dragon, magagawa mo. Bago pa matapos magsalita si Kronos, napagtanto niyang may mali. Roar, roar, 2 gintong pulang apoy sa buong katawan nila, bahagyang mas mababa ang laki sa gintong dragon, ngunit ang parehong apoy na dragon na bumasag sa kawalan, ay puwersahang nagbukas ng 2 pinto ng kalawakan. Yan Li at Yun Shu, ang 2 huolong couple. Kahit na ito ay isang apoy na dragon, ito ay isang tunay na dragon, at ito ang tuktok ng mga banal na hayop. At ang rurok ng banal na kadena ng pagkain ng hayop ay katumbas ng rurok ng lahat ng nilalang. Bilang ang pinakamahirap na species na lumaki, ang mga talento na mayroon sila ay hindi maihahambing sa ibang mga lahi. Gamit lamang ang mga kuko ng dragon upang mapunit ang espasyo, ang lansi ng pagtawid sa space barrier ng napakadali ay nasaroon ng loob ang mga Diyos at demonyong naruroon. Sa madaling salita, gaano karaming tao ang aktwal na nakakita sa mataas na antas ng Shenlong clan? Sa sandaling ito, lubos na napagtanto ng lahat ang katakutan ng mga dragon. May 2 fire dragon pa. Ang antas ng mga fire dragon ay talagang nakakabisa sa kapangyarihan ng karamihan. Mga dragon, tama ba? Si Feng Xiaotian ay hindi nakaimik. Ang taong ito ay nagiging mas mapangahas na kumislap ang mga mata ni Dizigi. Tama, hindi mo ba nakita na ang 2 dragon na ito ay napunit ang espasyo na kasing dali ng pagpunit ng isang piraso ng papel? Mukhang hindi lang naabot ang Bloodline Realm, ngunit ang cultivation base ay isa ring tunay na matandang hayop. Sabi ni Xiao Qingshan na may damdamin, ang mga dragon na makakakatawid sa Dragon Pond ay ang pinakamagaling sa mga Dragon Beast. Sa mga tuntunin ng pambihira, mas bihira pa sila kaysa sa Qinglong ng sangkatauhan. Ngunit nang magulat ang lahat sa eksena, gumawa si Xiao Jin ng isa pang kamangha-manghang hakbang. Ungol, daing ni Xiao Jin sa kalangitan, isang puwersa ng kalawakan, nagsuntok ng mga butas sa kalawakan. Kaagad pagkatapos, sunod-sunod, 2 dilaw na yinglong at 4 na asul na jawlong ang tinawag mula sa gate ng kalawakan. Ang 2 yinglong ay nasa tabi ni Yan Li at Yun Shu ayon sa pagkakasunod, habang ang 4 na jawlong ay sumunod sa likod ni Xiao Jin. Sa isang iglap, 9 na dragon ang umaaligid na sa buong magulong lupain. Tinatakpan ng langit at ang araw, si Long Wei ay nagngangalit. Ang mga Titan na orihinal na pinamumunuan ni Kronos, sa kaibahan ng mga dragons, ay tila hindi na napakaganda sa laki. Kahit na, ang hininga ng dragon ay ganap na napigilan ng kapangyarihan ng pamilyang Titan. Gaano man kalaki ang Titan, malaki lang ito. Bagamat magaspang ang balat at makapal ang laman, mataas ang dugo at mataas ang depensa. Ngunit ang Shenlong, bawat punto, bawat pulgada, ay isang dragon scale na maraming beses na mas mahirap kaysa sa isang brilyante. Ang kapangyarihan ng Shenlong ay sumasaklaw sa halos lahat ng bagay sa mundo. Ang kalidad na ito ay hindi isang grado sa lahat. Ang Sword God ay karapat-dapat na maging Sword God, at kapag siya ay tumama, siya ay 9 na dragon. Ang kapangyarihan ng gayong emperador ay dapat na isuko sa atin sa Protoss. Huminga ng malalim ang Diyos Otan, ikinulong ang kanyang mga kamay at sumisigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nag-iisip na siya ay nambobola, dahil ang Protoss at ang Protoss ay talagang kumbinsido. Gaano man kalakas ang Protoss, makakahanap sila ng ilang mga Divine Beast sa antas ng luho bilang mga subordinate. Ito ay talagang tulad ng antas ng 4 na banal na hayop, sa katunayan, ang Protoss ay hindi maaaring alisin ang isa sa kanila. Ngunit ang Sword God ng ibang tao, kapag tinawag, mayroong 9 na dragon. Kung ikukumpara sa kasaysayan ng buong Protoss, hindi ito maihahambing. Ang banal na hayop ay mayabang, ang banal na dragon ay mas nag-iisa, at ako lamang ang nag-iisa. Kung ang 9 na banal na dragon ay maaaring tawagin, ang Diyos ng Espada ay talagang kakaiba. Ang mukha ni Gretne ay namutla, at ito ay isang likas na reaksyon, dahil ang Zerg sa harap ng dragon, nag-aalala ako na ito ay kakainin anumang oras. Gerd at isang grupo ng mga demonyong dragon, ang lahat ng mga pakpak ng dragon ay nakalaylay sa sandaling ito, at lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo at nanginginig. Teka, tingnan mong mabuti. Ang Sword God ay may kasamang 9 dragons. Ito ang hitsura ng isang emperador. Hindi ka pa rin sumusuko. Histeryosong sigaw ni Jiang Ye, na parang siya mismo ang aakyat sa trono. Hindi na kailangang sabihin, nakita ng mga Diyos at demonyo sa pinangyarihan na nanlambot ang kanilang mga binti. Mga pares ng may kulay na mga mag-aaral na nakatingin kay Ye Fan, puno ng pagkamangha. Kabanata 3467 hindi naintindihan ang isang bagay. Medyo nagulat si Ye Fan nang makita niya ang eksenang ito. Kaya, ang dragon ay napakahusay. Sa totoo lang, ayaw niya munang magdala ng napakaraming dragon dito. Sina Yan Li at Yun Shu ay dahil sa pasasalamat at paghanga sa kanya, kaya handa silang tulungan siya. Para naman sa 2 yinglong at 4 na jawlong sa likod, bigla silang sumulpat pagkalabas niya sa Dragon Pond.
Sina Yinglong at Zhaolong, bagamat hindi pa rin kayang basagin ang kawalan, ay hindi na maihahambing sa ordinaryong estratehikong antas. Sa teorya, kahit na mas malakas si Yefan kaysa sa kanila, hindi magandang pilitin silang tumulong. Sa huling pagsusuri, ang mga dragon na ito ang gustong dumating ng mag-isa. Ang isang tao ay maaaring lumabas sa Dragon Pond, at ang dugo ng katawan ay unti-unting nagiging dragon, na nagpapadama sa pamilya ng dragon na mas magiliw at mausisa. Nagtataka rin ang Shenlong clan kung hanggang saan maaaring lumago si Yefan. Nang maglaon, sa sandaling ipinakita ni Yefan ang prototype ng Dragon Pond, ang mga dragon na ito ay nabaliw at kinailangang sundan si Yefan. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Yefan, naghinala na napansin na ng mga dragon na ito na hinahabol niya ang pinagmulan ng mga dragon. Sa makatuwid, ang mga dragon na ito ay sumusunod sa kanilang mga sarili, nais lamang na kumuha ng shortcut. Kung tutusin, gaano man kalakas ang pamilyang Shenlong, wala pa akong narinig na maaaring gayahin ang isang dragon pool. Higit pa rito, kahit ang 5 kuko na gininto ang dragon ay sumusunod kay Yefan, at si Yefan ay isa ring Emperor Swordsman. Nararamdaman ng mga dragon na ito na ang pagsunod kay Yefan ay hindi mawawalan ng dragon. Kaya, hindi sinasadyang nakuha ni Yefan ang 8 dragon mula sa Longxi. Bilangin si Xiaojin, gumawa talaga siya ng Kowloon. Biglang lumingon sa likod, nasulyapan ni Yefan ang 9 na dragon sa likod niya. Ang bilang ng mga emperador ay talagang nakatadhana. Hey, pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik, malamig na tumikim si Kronos, paano ang 9 na dragon? Bukod sa 5-clawed golden dragon at fire dragon, mayroon lamang 6 na Yinglong at Zhaolong. Talagang hindi madaling mamatay. Strategic level. Ang aming pamilyang Titan ay may daan-daang tao, alin ang hindi maihahambing sa isang Zhaolong. Ang lahat ng naruroon ay nakasimangot noong una, ngunit sinundan nila ito ng mabuti at kailangang aminin na tila hindi ito makatwiran. Ang 9 na dragon ay nagmukhang maringal at mayabang na umuungal sa kalangitan, ngunit sa aktwal na labanan. Sina Yinglong at Zhaolong ay sa huli ay mababa ang kalidad. Mula ngayon, maliwanag na ang 6 na dragon na ito ay nangangailangan ng tulong ng Golden Dragon para may teleport. Huwag kalimutan, lahat, tayong mga Titan ay mayroon ding kakaibang bukal ng buhay. Sinabi ni Rhea, kung talagang nakikipagkumpetensya ka kay Hongmeng, ang tuloy-tuloy na lakas ng pakikipaglaban na maibibigay namin ay malayo sa maihahambing sa ilang dragon. Isa itong 5-clawed golden dragon, at hindi namin hahayaang mabuhay ang lahat ng naruroon. At kaming mga Titan, kaya namin. Nagkatinginan ng mga demonyo sa eksena, ang galing talaga ng allure ni Ankh. Mukhang may naintindihan kayong isang bagay. Biglang sinabi ni Yefan sa sandaling ito, isang sword intent caution ang direktang nagulat sa audience. Nakita ko si Yefan na casual na pamitik dito, naging kometa sa simula, at bumagsak sa kulungan ng dugo ng Dragon Coffin. Dawn Star. Ang 15 pagkakawatak-watek. Sa maikling panahon, ang layunin ng espada ay naging isang mabigat na walang laman na kanyan, na marahas na binasag ang kabaong ng dragon. Sa isang iglap, si Iapetus, na nakakulong, ay nagpakawala ng matinis na hiyaw. Isang ambon ng dugo ang sumabog, at ang sinag ng madilim na primordial spirit ay sumangga sa twist. Si Iapetus, isa sa mga pangunahing miyembro ng Titans, ay nabugbog sa hangin bago niya mabawi ang kanyang katawan. Natahimik ang buong lugar. Kahit na ang mga tao ng sangkatauhan ay nilunok ang kanilang mga lalamunan, at ang ilan ay nagulat. Patayin muna ang Demon King, pagkatapos ay patayin ang mga Titans. Ang Sword God ngayon ay malinaw na hinaranggan ang mga Diyos at ang mga demonyo. Ito ay hindi lamang isang pagpapakita ng lakas, kundi pati na rin isang pagpapasya. Isang determinasyong ihinto ang isang malakihang digmaan, sa kamay ng pinakamataas na dugo ng powerhouse. Kayong mga Titan, hindi ninyo mapoprotektahan ang inyong sarili. Malamig na iniwas ni Yefan ang kanyang mga mata sa mga higanteng Diyos tulad ni Kronos at sinabing walang galang. Ang mga ekspresyon ng mga Titan tulad ni Kronos ay unti-unting naging madilim at nakakatakot. Bahagyang nanginig ang lupain ng kaguluhan, na dulot ng panginginig ng kalamnan ng mga Titan. Sword God, alam mo ba, ano ang kakaharapin ninyong mga tao, kapag nakipag-away tayo sa ating mga Titans? Pagbabanta. Isang lubhang hubad na pagbabanta. Bagamat nagalit ang mga tao ng Human Alliance, nagpakita rin sila ng maingat at nag-aalalang kulay. Gusto mong sabihin na sinuman sa inyong mga Titan ay kayang sirain ang daan-daang mundo ng tao. Eksakto. Sinabi ni Oceanus, pinatay mo ang aking kapatid na si Iapetus. Kailangan ko lang ng pag-iisip upang mailubog ang daan-daang mundo mo. Patayin ang bilyon-bilyong tao mo. Sword God. Ang iyong kayabangan ay mababayaran ng buhay ng iyong mga tao. Ang lahat ng mga Titan ay nagsimulang magpakawala ng nangingibabaw na pamimilit, na parabang winasak ang buong sinaunang mga Diyos. Brother Sword God, ang biro na ito ay masyadong malaki, bakit hindi mo nilabanan si Hongmeng, at pagkatapos ay nagsimula ang away? Huminahon muna tayo. Naglaro si Jeros ng paikot-ikot. Ha. Nakakatuwa. Gusto kong makita kung ang Sword God ay magdadala ng ilang dragon at kayang ipagtanggol ang buong pamilya ng Titan.
Natawa si Ilaris sa tuwa. Lumiwanag ang buong katawan ni Bai Wumang sa Platinum Thunder, Titan. Hindi pa talaga ako nakapatay. Sword God, bakit hindi mo ibigay sa amin? Hindi binago ni Ye Fan ang kanyang mukha, at mahinang nagsabi, hindi na kailangan, malaking lalaki, ipaubaya mo na lang sa amin. Malaking lalaki, harapin natin ito. Sword God, sa tingin mo ba na may kaunting dragon sa paligid mo, mapapahinti mo ako? Ngumisi si Rhea. Ngumiti si Ye Fan ngunit walang sinabi. Sa sandaling ito, isang dumadagandong na tunog ang nagmula sa kanluran. Nagulat ang lahat sa eksena, may darating pa bang dragon? Ngunit sumunod na mabuti, nakita ko ang isang puting gintong kulog na liwanag na naging gate ng kalawakan. Isang makapangyarihang puting tigre na may puting kulog at apoy sa buong katawan, ang kanyang balahibo na parang metal na texture, ay lumabas sa langit. Sumusunod ng malapit sa likuran, mayroong ilang madilim na asul na Lisha puting tigre at isang grupo ng pulang dugong Lisha na puting tigre. White Tigre Mythical Beast. Napakaraming puting tigre. Hindi ba nilabas ng panganay kong kapatid ang buong pugad ng tigre sa Xianqi? Sigaw ni Feng Xiaotian. Yan ang Diyos ng kulog. Baka ito ang pinuno ng angkan ng White Tiger. Tuwang-tuwang sinabi ni Bai Yi, ang tunay na kadugo ng Thunder God. My God! Nakita ng nanay ko ang mga ninuno ko. Bilang. Lumipas ang panahon, dumarating ang kulog sa kanluran, para bang hindi mabilang na mga haligi ng kulog at kidlat ang dumarating doon sila ay patuloy na nagtatampo sa isa't isa. Ilang titans ang umiwas ng hindi malay, nang ahas na huwag pumasok sa nakamamatay na pagbuo ng kulog. Shenlong. Si Bai Zon, ang pinuno ng angkan ng White Tiger, ay natigilan nang makita niya ang siyam na dragon. Ginawa mo talaga. My Sword God kapatid. Sumugod si Bai Zon sa harap ni Ye Fan at magiliw na iwinagayway ang kanyang kuko ng tigre. Ngumiti si Ye Fan at binigyan ito ng high five, tulad ng isang matandang kaibigan sa loob ng maraming taon. Dahil sa eksenang ito, nakita ito ng mga Diyos at demonyo, at muli silang natigilan. Ang Diyos ng espada na ito, na nagpasuko ng siyam na dragon, ay kapatid pa rin ng pinuno ng angkan ng White Tiger. Bagamat may moisture ang siyam na dragon, ang mga puting tigre na ito ay mga tunay na mataas na antas ng puting tigre. Ang kombinasyon ng dalawang divine beast na ito ay mas nakakatakot kaysa sa 12-12 ng monghe sa Dark Sect. Ang mga puting tigre ay tuwang-tuwa nang makita nilang sumasayaw ang labanan ng mga Diyos at demonyong ito, at lahat sila ay sumigaw, na iniisip na may labanan. Natural, hindi hahayaan ni Shenlong na nakawin ng mga puting tigre ang limelight at hayaang huminahon ang grupo ng mga puting tigre. Umaatungal ang tigre at umuungal ang mga dragon. Hayaang maging invisible ang pamimilit ng mga titans. Bai Zon, hindi ko inasahan na ang iyong White Tiger clan ay napakawalang alam sa mga kasalukuyang pangyayari. Kronos na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam kong pumunta si Ye Fan sa nangungunang mythical beast para iligtas ang mga sundalo, pero hindi ko inaasahan na talagang sisang-ayon ang mythical beast. Gayunpaman, ang angkan ng puting tigre ay agresibo, at maaari nga itong maging kasangkot sa labanan para sa kapakanan ng pakikipaglaban. Hindi dapat magawa ni na Suzaku at Zuanming. Kabanata 3468 ibigay ang selyo ng hari. Kronos, nalilito ka na ba, sa tingin mo ba ay turn mo na ang mamahala sa mga sinaunang Diyos? Bago lumitaw ang mga ninuno ng iyong mga Titan, ang aming mga ninuno ng mga White Tiger ay dumi sa lupain ito. Si Bai Zon ay pabaya, isang kuko ng tigre ang nakakabit sa balikat ni Ye Fan. Ngayon, dinala ng Patriarch ng Japan ang isang grupo ng maliliit na lalaki dito upang suportahan ang mabuting kapatid na si Sword God. Kung gusto ninyong lumaban ng mga Titan, hindi namin ito maaaring hilingin. Si Bai Kai, Bai Yan at iba pang puting tigre ay umungal ng mas masayang, sabik na subukan, gustong pumunta Titan Scratch ng ilang beses. Nagulat ang mga Diyos at demonyo sa eksena. Ang angkan ng White Tiger ay tunay na magkakapatid sa Sword God. Sinong Demon King, God King, ang may ganoong karangyaan at pangyayari? Ganyang card. Bai Zon, dahil nakatira ka sa mga sinaunang Diyos sa mahabang panahon, dapat mong malaman na. Sa iyong lakas, hindi ka kalaban ng aming Titan. Pagmamalaking sabi ni Kronos. Isang grupo ng mga Titan ang nagpapakita ng pagmamataas, at ang kanilang tunay na kapangyarihan ay hindi pa naipapakita. Hoy! Ito ba? Ako? Hindi pa lumalaban, inaabangan ko talaga. Biglang naging lightning bolt si Bai Zon at muling lumitaw sa tabi ni Bai Wumang. Isang tigre pa ang tumama sa noo ni Bai Wumang. Lahat ng nasa madilim na pinto sa likod ay nagulat, at mabilis na umatras. Bata, ikaw ang lalaki mula sa bloodline ng Thunder God na sinabi ng Sword God. Oo, gusto ko ang iyong mga mata. Nilunok ni Bai Wumang ang kanyang lalamunan. Nang dumating si Bai Zon, talagang gusto niyang iwasan ito. Pero hindi ko maiwasan. Tulad ng hinulaang. Ang banal na hayop, ang puting tigre, at ang bloodline ng tao na puting tigre ay ibang-iba pa rin sa isa't isa. Gayunpaman, ang pagkulog ng kulog sa katawan ni Bai Zon ay hindi lamang naging dahilan upang hindi comfortable si Bai Wumang, sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng init sa buong katawan, na lubos na kasiya siya. Si Bai Yi,
na nasa likod, ay naglalaway sa nakita. Bilang isang puting tigre clan, ang tanging pangarap ay makalapit sa gawa-gawang hayop, ang puting tigre. Junior Bai Wumang. Isang karangalan na makilala ang patriarch ng White Tiger Clan. Haha, madaling kausap. Punta ka kay Xianqi kapag may oras ka, magsaya tayo. Ngumisi si Bai Zon. Nagtawanan din ang grupo ng mga puting tigre sa likuran, ipinakita ang kanilang mga ngipin ng tigre, na para bang nakakita sila ng isang kawili-wiling bagong laruan. Hindi mapigilan ni Ye Fan ang mapangiti. Sa unang tingin, ang mga malalaking puting pasang ito ay talagang cute. Pagkatapos ng panahong ito ng pakikipag-ugnayan sa hayop, unti-unting nagbago ang pakiramdam ni Ye Fan sa hayop. Iniisip ko noon na ang mga banal na hayop na ito ay malayo, marilag, sampungin, at may pakiramdam ng distansya na tumatawid sa mga karera. Ngunit ngayon, napagtanto ni Ye Fan na ang mga divine beast ay mayroon ding sariling mga personalidad. Ang ilang mga mythical beast ay napakaseryoso, ngunit ang ilang mga mythical beast ay likas na masayahin. Mayroon pa ring pakiramdam ng distansya sa pagitan ng mga tao at mga tao. Kapag hindi pamilyar ang mga tao at Diyos at hayop sa isa't isa, natural na mahihirapan silang magkasundo. Bukod sa mga partikular na mapagmataas na banal na hayop, maraming mga banal na hayop ang hindi nagbubukod ng pakikipag-ugnayan sa mga tao. Kaya lang karamihan sa mga tao ay umiiwas sa banal na hayop kapag nakita nila ito, o natatakot na ginagawang tila malayo ang banal na hayop. Sa katunayan, dahil ang nangungunang mga banal na hayop ay halos walang natural na mga kaaway, ang kanilang kapaligiran sa paglaki ay sa halip ay lumikha ng isang medyo, simple, na karakter. Kung gusto mo, kung ayaw mo, ayaw mo. Hindi masyadong mag-iisip ng intriga ang halimaw. May kakayahan silang gawin ang anumang gusto nila, kaya mas malinis ang isip. Umaasa sa sarili niyang lakas, tinanggap si Ye Fan ng mga hayop, at ibinigay niya sa mga hayop ang gusto nila, kaya natural siyang naging kaibigan. Siyempre, may ilang bagay sa buto na hindi na mababago. Halimbawa, tinitingnan ng mga banal na hayop ang mga lahi ng tao tulad ng pagtingin ng mga tao sa iba pang maliliit na hayop, at palagi nilang nararamdaman na sila ay isang mas mataas na lahi. Ang likas na lakas ay nagpapasya na ang banal na hayop ay hindi masyadong seryosohin ang lahi ng tao. Sa espesyal na kaharian lamang ni Ye Fan makikilala ang divine beast mula sa puso at pantay-pantay ang pagtrato. Mukhang balak ng Sword God na pag-isahin ang White Tiger Clan at kunin ang lahat ng mga Diyos at mga demonyo. Natatakot ako na sa huli, magsanib puwersa sina Hongmeng at Sword God at sakupin ang universo na ito nang walang kahit isang sundalo, tama ba? Tumawa si Kronos at sinabing, hindi ko alam, pero pumayag ang mga demonyong hari na naruroon. Kung tutuusin, ang hindi pa nagbibigay ng pahayag sa ngayon ay sina Jeros, Ailaris, at Asmo. Bukyoj. Vip de. Ngunit ang pangalawa at pangatlong kaharian, hindi banggitin na ang kanilang lakas ay halos katumbas ng kabuuan ng 4, 5, 6, 7, at ang kanilang mga posisyon ay mas malapit din kay Hongmeng. Sa makatuwid, ang mga pahayag ng pangalawa at pangatlong hari ng demonyo ang talagang pinakamahalaga. Haha, kami sa Storm Valley ay matandang kaibigan ng Sword God, at nakipagtulungan kami sa Earth War. Kung makakapagbigay ng sapat na kapital ang Sword God para hayaang umatras si Hongmeng, kami sa Storm Valley ay natural na sisang-ayon sa panukalan ng Sword God. Sabi ni Ailaris, at sinulyapan ang demonyong lobo na si Fennes sa tabi niya. Ngayon lang, binigyan ito ni Fennes ng voice transmission, na nagmumungkahi na pansamantalang ibaba nito ang pagpapahalaga sa sarili ng Diablo. Nagtitiwala pa rin si Ailaris kay Fennes bilang isang matalinong general. Malamang na si Fennes ang nakapansin ng isang bagay, nagagawa ng isang mapanganib na pahayag, na humihiling na isuko nito ang kapangyarihan ng Demon King. Karamihan sa ating walang katapusang dagat ay mga demonyo ng tubig at hindi maaaring lumipat ng malaki. Kapag nagsimula ang digmaan, maaari lamang tayong lumaban hanggang kamatayan. Kung maiiwasan ang digmaan, natural na ito ay isang magandang bagay. Sinulyapan ni Jero si Delphi na walang magawang umiling. Sa ilalim ng epekto ng isang tibak ng hamog na nagyelo, ang paglipat ng likido ay naharang. Nangangahulugan ito na ang mga demonyo ng ikalawang kaharian ay hindi na makakabalik sa walang katapusang dagat ngayon. Kapag wala siya sa kanyang home court, nababawasan ng gusto ang combat power ni Jeros, at natural na wala siyang tiwala. Maaari lamang siyang magkompromiso at pagkatapos ay tingnan ang sitwasyon. Pinaikit ni Asmodeus ang kanyang mga mata, Amataba. Dahil kahit sina Geros at Demon Lord Ailaris ay piniling maniwala sa Sword God, kung gayon ang ating Seventh Kingdom ay natural na handang suportahan ito. Sumimangot si Ye Fan, biglang umamin itong matandang pagong. Bagamat may iligtas ng Asmodeus ang gulo sa pamamagitan ng hindi paggawa ng gulo, ngunit sa katagalan, palaging nararamdaman ni Ye Fan na ang pagpapanatili ng produktong ito ay isang nakatagong panganib. Ang Asmodeus ay tulad ng paglalakad sa gilid ng isang kutsilyo, patuloy na sinusubok ang gilid ng panganib, binabago ang mga opsyon na kapakipakinabang sa kanya anumang oras. Ang ganitong uri ng tao na banayad na kinokontrol ang kanyang posisyon ay madalas na ang pinakadelikado. Gayunpaman, kung pilit itong pinatay ni Ye Fan ngayon, walang lehitimong dahilan, at pangalawa,
mag-aalala ito sa mga Diyos at demonyong sumuko na. Pangatlo, ang pinaka-inaalala ni Ye Fan ay ang damdamin ni Sally Ye. Tulad ng matalim na pagtingin ni Ye Fan kay Sally Ye, biglang tumayo si Sally Ye. Ang Seventh Demon King. Dahil pumayag kang sumuko sa Sword God, nangangahulugan iyon na ang Seventh Kingdom ay kabilang sa ating kampo. Dahil isa na itong pinag-isang kampo, ako, bilang bruhang kalaliman, ay nag-uutos sa iyo na ibigay ito ngayon. Ang maharlikang selyo ng ikapitong kaharian. Mula ngayon, ang ikapitong kaharian ay kabilang sa unang kaharian, at ako, si Gloria, ang hahalili. Malamig ang mukha ni Sally Ye, kumikinang ang mga mata na parang bituin, determinado at heroic niyang sabi. Nakangiting alam ni Ye Fan, siya talaga ang mabait niyang babae. Iniisip ko si Sally Ye, bakit hindi siya iniisip ni Sally Ye? Kabanata 3469 na Asmodeus. Biglang nagbago ang mukha ni Asmodeus, halatang hindi niya inaasahan na lalabas ang apo niya sa kalaliman ng demonyong pamilya para supulan siya sa oras na ito. Sa teorya, ang trono ng pamilya ng demonyo sa kailaliman ay ibibigay sa mangkukulam maya-maya. Dati kasi walang mature witch na pwedeng pumalit sa trono. Ngunit ngayon, si Sally Ye ay Demon King na ng unang kaharian, at ang kanyang lakas ay umabot na sa madiskarteng antas, kaya ang sunod-sunod na bagay ay ganap na makatwiran. Asmodeus, naririnig mo ba? Nagsalita na ang Her Highness the Witch. Sobrang nagustuhan ni Belial ang eksenang ito, at tumawa siya sa likod. Nagningning ang mga mata ni Opalon. Bagamat naawa siya kay Asmodeus, hindi na siya makahingi ng anumang bagay na maibalik muli kay Sally Ye. Sazam, Surtur at iba pang mga general ng demonyo ay natural na walang opinyon. Pagkatapos ng lahat, ang Abyss Witch ay malaon o huli ay magiging Demon King. Kawili-wili. Ang henerasyong ito ng mga mangkukulam sa kailaliman ay sa wakas ay tatayo sa kanilang sariling makasaysayang yugto. Ngumiti ng masama si Ailaris. Pagkatapos ng Queen of Thousand Faces, siya talaga ang pinakanamumukod tanging mangkukulam, sabi ni Gretney. Diretso ang tingin ni Sally Ye kay Asmodeus. Lolo, ito na ang huling pagkakataon. Sana maintindihan mo, bulong ni Sally Ye. Namilog ang mga mata ni Asmodeus. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga si Asmodeus. Gloria, iyan ang inaasahan mo, ibibigay ko ba sa iyo ang trono ng Diablo? Umiling si Sally, sana lang hindi ka magkamali ng paulit-ulit. Ano bang nagawa kong mali? Hindi na mahalaga. Kung gayon, ano ang gusto mong ibigay sa iyo ni Lolo? Lolo, hindi mo pa ba naiintindihan? Matigas na sinabi ni Sally Ye, gusto ko ang iyong trono. Gusto kong mabuhay ka. Ang mga mata ni Asmodeus ay nagpakita ng isang pahiwatig ng kinang, gusto mo bang mabuhay ako? Kung hindi, kahit anong gawin mo, ikaw ang biolohikal na ama ng nanay ko, hindi napigilan ni Ye Fan na makaramdam ng kakaibang pakiramdam sa tabi niya. Nang mapansin niyang may mali, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilig sa kanyang isipan. Sally Ye, Phantom. Dati. Natapos magsalita si Ye Fan, nakita niyang biglang naging dark energy si Asmodeus. Mga devil particle. Isang dalisay at walang kapantay na kapangyarihan ng demonyo ang lumaganap sa lupain ng kaguluhan, unti-unting nagiging isang mabangis na nagtataasang demonyo. Ang multo pala ng Abyss Witch ay napakasarap. Tawa ni Asmodeus ng galit na galit at pagmamalaki. Paano naging ganito? Halatang natulala si Sally Ye. Talagang gusto kong pasalamatan ka, mahal kong apo, napakabait mo kay Lolo. Ang tawa ni Asmodeus ay naging mas malas at kaakit-akit kaysa dati. At ang sumisikat at makapangyarihang pamimilit nito ay naging dahilan upang ang mga Diyos at mga demonyo ay umatras ng sunod-sunod. Damn! Anong nangyayari sa demonyong particle na ito? Si Asmodeus, ang matandang lalaki, ay nagtatago ng kanyang mga lihim. Lord of the Seer. Sa wakas ay ibinunyag mo ang iyong tunay na pagkatao. Mukhang inaasahan din ito ni Jeros at ng iba pang mga demonyong hari, at ang kanilang mga mata ay nagbabantay sa sandaling ito. Lumiwanag ang mga mata ni Ye Fan, at nalaman niyang gumamit si Asmodeus ng batas na katulad ng palitan. Gusto ni Sally Ye na mabuhay si Asmodeus, kaya kinuha ito ni Asmodeus bilang isang bargaining chip para dambungin ang mga particle ng demonyo mula kay Sally Ye. Mayroon kang pagnanais, at kailangan mong magbayad ng presyo para dito. Ibinigay ni Sally Ye ang karapatang gamitin ang devil particles dahil sa sarili niyang pagnanasa. Sa orihinal, ang mga particle ng demonyo ng Abyss Witch ay isang malakas na puwersa na nagmula sa simula. Talaga, kung linangin mo sa sukdulan, ito ay malapit sa hindi magagapi peak power. At dahil bata pa si Sally Ye at mababaw pa rin ang kanyang cultivation base, maaaring hindi pa 1,000 ang kapangyarihang ibinibigay ng mga particle ng demonyo. Iba ang Asmodeus. Ito ay nagpapanatili ng mababang profile at nagpapanatili ng mababang profile. Sa oras na ito, bigla nitong pagmamayari ang mga particle ng demonyo, at ang epekto nito ay ganap na naiiba. Asawa, ito ba ay batas ni Asmodeus? Sa lamig at lamig ng iyong espada, magagamit pa ba niya ang batas? Nagtatakang tanong ni Su Qingzhou. Ito ay isang butil ng demonyo. Kumunot ang noo ni Ye Fan, ang aking walang katulad, hindi ko lubos na maharangan ang butil ng demonyo.
Kung may ibang enerhiya si Sally, imposibleng pilitin itong hilingin ni Asmodeus. Ngunit, ang antas ng mga particle ng demonyo ay hindi mas mahina kaysa sa batas ng emperador, o, sa madaling salita, malapit sa batas ng emperador. Bilang karagdagan, si Asmodeus ay napakalapit, sa isang saliye na ang paglilinang ay mas mahina kaysa sa kanya. Ang lahat ng mga salik na ito ay nagpapilit kay Asmodeus na, ikabit, ang mga particle ng demonyo sa ilalim ng mga kondisyon ng isang espada ng hamog na nagyelo at malamig. Ang Asmodeus ay isang abis na demonyo, kaya ang paggamit ng mga particle ng demonyo ay magiging mas madaling gamitin. Sword God. Ngayon ang haring ito ay mayroon ding mga partikulo ng demonyo. Paano naman ang bruha sa kailaliman, bakit kailangang magbitiw ang haring ito? Sa sandaling bumagsak ang boses ni Asmodeus, biglang sumambulat ang isang shockwave ng mga particle ng demonyo. Mag-ingat kayong lahat. Ang lahat ng mga master ng Anmon sect ay nilinang ang kanilang mga lakas at nagsimulang labanan ang epekto ng particle na ito. Ang mga mata ni Yefan ay nagpakita ng intensyong pumatay, lumipad siya, at binasag si Xiao Chenwei gamit ang isang espada. Ang ika-13 paglabas. Ang malaking talam sa ibabaw ng bentilador ay sumugod sa 10,000 milya sa isang iglap, at tumama sa katawan ni Asmodeus ng mabangis. Si Asmodeus, na nasa kalagayan ng anino, ay napasigaw sa matinding paghihirap, ngunit biglang umasa sa paghihiwalay, naging 2 anino, at kinain ang espada. Sumimangot si Yefan, ang enerhiya ng mga particle ng demonyo ay talagang medyo nakakalito, at kahit ang kanyang sword intent ay hindi maaaring magdulot ng kumpletong pinsala. Kailangan kong sabihin na ang cultivation base ng Asmodeus, gamit ang mga particle ng demonyo, ay mas malakas kaysa kay Sally Ye. Ngunit ang mas masamang sitwasyon ay darating pa. Biglang, sa lahat ng direksyon, at maging sa eksena, hindi mabilang na mga kapangyarihan ng demonyo ang natipon sa katawan ni Asmodeus. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Halika, halika. Mga buhay na nilalang na puno ng mga pagnanasa. Tanggalin ang iyong mga mapagkunwari na maskara at sabihin sa akin kung ano ang iyong hinahanap. Sapat na pinalawak upang karibal ang mga Titans. Isang napakalaking demonyo na hindi makita ang kanyang ulo, na tinatanaw ang lahat ng nabubuhay na nilalang, kahit na pinigilan ng dragon at ang puting tigre. Ang lakas ng pagnanais. Ginagamit ng taong ito ang pagnanais ng lahat para palakasin ang sarili. Biglang napagtanto ni Yefan na ang dahilan kung bakit ginamit ng taong ito ang shockwave ng mga particle ng demonyo para tanggihin ay para hadlangan ang kanyang sword frost cold. Ang epekto ng one sword frostbite ay lubhang hamina dahil sa kaguluhan ng mga particle ng demonyo. Jeros, Ailaris, Gerd, huwag kang magtago. Handa ka ba talagang isuko ang iyong trono? Cronus, Rhea, ang mga Titans, ang hinahanap mo, hindi ba ito isang digmaang sakuna? Ito na ang huling sandali, ano pa ba ang nararapat na itago? Sabihin mo sa akin ang iyong mga pagnanasa, ako, si Asmodeus, ay sasagutin ang lahat ng iyong mga pagnanasa. Asmodeus nakakabaliw na pagtawa, kasabay ng pagsabog ng lakas ng pagnanasa nito, lahat ng uri ng makulay na enerhiya ay nagsimulang lumipad sa lahat ng naruroon. Ang pamimilit ng multo ay nagsimula pang ang sumabog ng husto paitaas. Nagulat si Yefan at nalaman na hindi lamang ang mga Diyos at demonyong ito, kundi pati na rin ang panig ng tao, lahat ay nagsimulang humigop ng enerhiya. Pagnanais, ang primordial instinct na taglay ng lahat ng buhay. At kung mas gusto mo ang isang bagay, sasamantalahin ng hari ng pagnanasa ang pagkakataon na kumuha ng isang bagay mula sa iyo. Hanggang sa, lubusan kang lemunin ng pagnanasa. Kabanata 3470. Ang lahat ng mga Diyos at demonyo sa eksena ay natakot, at nalaman nilang hindi nila mapipigilan ang pandarambong sa batas na ito ng pagnanasa. Ang kanilang enerhiya ay nagsimulang hamina ng isa-isa, at ang ilan sa kanilang mga katawan ay nagsimulang lumiit at tumanda. Ang mukha ko. Nakita ni Delphi ang sakit, at nagsimulang lumitaw ang mga kulubot sa kanyang mukha. Asmodeus, bastos ka. Nagpatuloy sa multo ang katawan ni Gretne na parang hindi na ma-maintain ang nawawalang katawan dito. At ang mga humanoid na tagasunod sa likod ni Gretne ay nagsimulang bumalik sa kanilang pang-adultong estado ng Zerg. Kahit na ang mga Titans ay natagpuan na ang kanilang mga katawan ay nanghihina. Mas gusto nilang labanan, ang pagnanais, ng paglaban na ito ay naging kapangyarihan ni Asmodeus. Ipasok ang singsing. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, alam din ng mga babae sa likod niya na oras na para umabant sa Yantian Ring. Ikalawang mundo. Inilipat din ni Dizigi ang isang malaking bilang ng mga tao sa kanyang sariling mundo. Sa sandaling ito, salamat kay Asmodeus para sa pag-istorbo sa espasyong ito, maaari ding gamitin ang mga batas ng iba pang mga powerhouse. Alam ni Sally na ang kanyang kapabayaan ang nagbigay daan upang magamit ang mga particle ng demonyo. Kung hindi dahil sa mga particle ng demonyo ang magbubukas ng daan, ang batas ng pagnanais ni Asmodeus ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makalusot sa hadlang ng isang espada ng hamog na nagyelo. Wang, I'm sorry, naiinis si Sally Ye, hindi niya dapat iniisip iyon. Well, kung mabuting tao, nahihiya pa rin ako. Dahil napunit ang mukha nito, buti na lang.
Hindi rin inaasahan ni Ye Fan na makakahanap si Asmodeus ng paraan para magamit ang batas mula sa mga bitik. Sa pangkalahatan, bagaman hindi permanente ang hamog na nagyelo at malamig na epekto ng kanyang espada, hindi ito masyadong mabilis na humihina hanggang sa masira. Masasabi lamang na ang prioridad ng mga particle ng demonyo ay talagang pangalawa lamang sa antas ng emperador. Bilang karagdagan sa mga tanikala sa pagitan ng mga bloodline ng mga demonyo sa kailaliman, si Leng Shengsheng ay binuksan ni Asmodeus. Siyempre, ang saligan ng lahat ng ito ay ang sariling cultivation base din ni Asmodeus, ang larangan ng batas, na hindi dapat maliitin. Ngunit si Saliye ay wala pa ring karanasan sa harap ng matandang ito, at hindi talaga kalaban. Naramdaman ni Ye Fan na kakaiba noong pinatay ng matandang Yin si Kailan noon, ngunit ngayon ito ay totoo. Guru, ipaubaya sa akin ang matandang halimaw na ito. Papatayin ko ito. Si Xiao Jin ay nasa mataas na espiritu sa sandaling iyon. Lumabas ito sa Longqi. Bagamat ito ay pagdaraya, ang sistema ng Longqi ay tila may nakapirming pattern. Kahit papaano ka lumabas, basta lalabas ka, natural na iuusad mo ang Dragon Beast sa isang dragon. Sa makatuwid, kahit na si Xiao Jin mismo ay nalilito pa rin at hindi maintindihan ang maraming bagay, ito ay totoo nga at naging dragon. Kailangang mainggit dito si Ye Fan, dahil kung tutuusin, siya ay isang katawan ng tao at hindi nag-e-enjoy sa ganitong uri ng brainless advanced treatment. Si Xiao Jin ay naging isang dumadagandong na light dragon, sumugod patungo sa Asmodeus, at ibinuka ang kanyang bibig, isang dragon ang umungal. Nagsama-sama sina Kang Yan, Shenlei, at Tianfeng, at ang tunay na dragon version ng Long Xiao Jiushen, ibinuka ang kanyang bibig at nag-spray. Roar, isang mapanirang kapangyarihan ng dragon na tila tumatakbo sa universo, na may nakasisilaw na kinang, dumiretso sa noo ng ikapito. Daan-daang milyong mga mahiwagang hadlang ang agad na ipinatong sa harap ng Asmodeus. Ngunit ang mga hadlang na ito ay parang mga patong-patong ng papel na bigas, at ang mga ito ay nasisire kapag hinawakan. Aw, natusok ang ulo ni Asmodeus, at ang malaking itim na anino ng demonyo ay nahulog sa likuran. Nakita ng isang pares ng mata sa eksena ang eksenang ito, at nabigla sila. Masyadong mapangahas ang pamilya Shenlong, tama ba? Nang ipakita ni Xiao Jin ang kanyang kapangyarihan, hindi mapigilan ni Ye Fan na matigilan. Ang pamimilit ni Asmodeus sa sandaling ito ay 2 beses na mas mataas kaysa kay Xiao Jin. Ngunit sa ilalim ng pressure gap na ito, ang Asmodeus ay nasa dahado pa rin. Sapat na upang makita kung gaano kataas ang kalidad ng kapangyarihan ni Shenlong. Gayunpaman, normal na sabihin na ang batas ng pagnanais ni Asmodeus ay maaaring mag-alis ng kapangyarihan ng iba't ibang pagnanasa ng mga individual, ngunit paano maihahambing ang kapangyarihan ng rabble sa kapangyarihan ng isang tunay na dragon? Kung nakagawa ka ng pagpatay sa harap ni Lord Xiao Jin, hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Si Xiao Jin ay winalis ang buntot ng dragon, at isang puwersa ng kalawakan ang nabasag ng husto, nagamulong sa isang buhawi sa kalawakan. Ang katawan ni Asmodeus ay nagsimulang basagin ng kalawakan, at maging ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nagsimulang mahati at gumuho. 2 galaw lang ang ginawa ni Xiao Jin, ngunit sa paningin ng lahat, tila mawawasak na ang universo. Ang espada na itinaas ni Ye Fan ay hindi napigil ang may baba ito. Hindi kaya. Talagang hindi mo kailangang gawin ito sa iyong sarili. Kung kayang talunin ni Xiao Jin ang demonyong hari na ito na nakakagambala sa sitwasyon, maaari rin itong maging kakaiba at bumuo ng higit na tiwala sa sarili, na isang magandang bagay din. Well, sabi ni Asmodeus sa mahinang boses, Dragon Race. Gusto mo lang patunayan ang sarili mo. Bilang isang dragon, handa kang maging lingkod ng Diyos ng Espada. Galit na galit si Xiao Jin, matandang magnanakaw. Paano mo mahuhusgahan? Ako, Lord Xiao Jin. Maaga o huli, si Lord Xiao Jin ay magiging hari ng mga dragon, at iba ang tingin sa akin ng aking amo. Sa sandaling lumipas ang sound transmission, humagalpak ng tawa si Asmodeus. Napakabuti. Gusto ng haring ito ang iyong mga mithiin. Para matulungan kang matupad ang iyong mga pangarap. Tatanggapin ko ang kapangyarihan mong dragon. Nagsisimula ang puwersa upang tulungan itong gumaling. Sa buong katawan, hindi mabilang na mga pattern ng sukat ng dragon ang lumitaw, at ang kapangyarihan ng dragon ay na-injected dito. Noon lamang napagtanto ni Xiao Jin na nagkamali siya. Tila nagnakaw si Asmodeus ng maraming kapangyarihan dahil naisip niya ang ilang grand blueprints. Damn old thief! Ang lakas ng loob mong asarin si Lord Xiao Jin. Si Xiao Jin ay muling nagluwa ng mahabang alulong. Ngunit sa pagkakataong ito, itinaas ni Asmodeus ang kanyang kamay, isang grupo ng kapangyarihan ng dragon at mga particle ng demonyo, isang nakakatakot na grupo ng enerhiya ng iba't ibang puwersa, sa pilitang hinarang si Long Xiao Jiushen. Hindi lang iyon, ngunit isang grupo ng sobrang lakas na tila durog sa buong Chaos Land ay dinurog ni Asmodeus sa lahat ng nasa lupa. Paano naging ganito? Sa sobrang takot ni Xiao Jin ay nagbago ang kulay ng mukha ng dragon. Hindi dapat ganito ang script na ito. Titan. Ang haring ito ay tutuperin ang matagal mo nang inaasam at hahayaan ang mundo sa gulo.
Alam na alam ni Asmodeus na sa pamamagitan lamang ng ganap na pagkagambala sa umiiral na sitwasyon, magkakaroon ito ng paraan palabas. Matandang aswang. Mabilis na buksan ang portal. Nang makitang huli na para tumakas, tinawag ng mga tao sa madilim na pinto ang kakaibang matandang lalaki na may suot na itim na tela, at nais na ipasa ito. Ang elder ng grupo ng D-Group, bagamat miyembro ng Xuanming Clan, ay pinakamagaling sa pagsasaliksik ng mga imbensyon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng iba't ibang instrumento at kagamitan at pagsasama-sama ng mga ito sa paglilinang, ang isang tao ay makakagawa ng maraming bagay na iniisip ng mga tao. Ang pagbubukas ng short-distance portal at pagdadala sa lahat sa lupain ng kaguluhan ay ang kakayahan ng matandang multo. Gayunpaman, ang matandang multo ay tulala sa oras na ito, na parang na-stroke, at hindi siya makapag-react. Ang lahat ay biglang nagising ang matandang ito ay napakaraming pagnanasa. Bilang isang inventor, nangangarap siya ng iba't ibang mga imbensyon araw-araw. Habang iniisip niya ito, mas madali siyang makulam ni Asmodeus. Thor. Pinakawalan ni Bai Wumang ang kanyang pagkawatak-watek, pinataas ang kanyang pamimilit sa sukdulan, handang lumaban ng mabangis. Si Feng Xiaotian, Jelos, at iba pa, ay gumawa na rin ng kanilang mga galaw. Bagamat imposibleng mailigtas ang lahat, nais din nilang subukan ang kanilang makakaya upang mapanatili ang kanilang sariling lakas. Tanging ang angka ng White Tiger na pinamumunuan ni Bai Zon, at ang natitirang 8 dragon, ang nanatili sa gilid at tila hindi nagmamadaling makialam. Sa sandaling ito, isang sword intent na nagpapalpitate sa lahat, ay bumulwak kaagad mula sa lupa, tulad ng isang kalawakan at dagat, na bumubuhos sa kalangitan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.